Sa party, natalo ang girlfriend ko sa Truth or Dare. Tatawagan ang taong pinakapanghinayangan sa buhay. Tinatanong niya sa kabilang linya, kung magdiborsyo ako ngayon, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? CJ. Pagkatapos ng mga salita, naging tahimik ang buong lugar. Lahat ay akala na ako ay magagalit at ibabaliktad ang mesa. Ngunit hindi inaasahan. Tahimik ko lang. Tinanggal ang singsing sa aking singsing na daliri. Hindi pa kami rehistradong kasal. Hindi pa huli ang lahat ngayon. Kaya maghiwalay na tayo. Ibibigay ko na siya sa'yo. Pagkatapos sabihin, hindi na hinintay ang sasabihin ng kasintahan. Lumayo na ako at umalis. Habang nasa daan, tumawag ako sa malayong Manila. Tay, nanay. Pumayag na akong umuwi at magpakasal. Napakagaling, Marco Santos. Sa wakas ay naintindihan mo na. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Santos Corporation. Naigiit mong magsanay sa labas. Naigiit mong magsanay sa labas. Dapat ay nag-asawa ka na at tinanggap ang negosyo ng pamilya. Ako at ang iyong ama ay matagal nang nakapili ng karapat-dapat para sa iyo. Hinihintay na lamang ang iyong salita. Nang marinig ang tinig ng dalawang matatanda, na puno ng kasiyahan at pag-asa, ako ay nakaramdam ng kaunting pagsisisi. Hindi na mamalayan na lumambot ang aking tono. Susunod ako sa lahat ng inyong mga plano. Mabuti, mabuti. Paano kung itakda na lamang ang kasal sa ika-19 ng Enero? Kailan ka babalik? Gusto mo bang makilala muna siya? Ang iyong magiging kabiyak. Aayusin ko na kayo magkita sa mga susunod na araw. Ang walang tigil na pagsasalita ni inay, na parang hindi na ubusan ang sasabihin, ay nagdulot sa akin ng bahagyang sakit ng ulo. Sa totoo lang, wala akong pakialam. At wala rin akong interes. Kaya pinutol ko ang sinasabi ng aking ina. Gusto kong bumalik ng maaga sa pamilya Santos upang magbahagi ng inyong mga pasanin. Ang kasunduang kasal ay isang bagay lamang na kasama. Hindi na kailangang magkita pa. Kayo na lang ang mag-ayos ng kasal. Babalik ako isang araw bago ang kasal. Pagkasabi niya nito, ang pinto ng kwarto ay itinulak mula sa labas. Narinig ko ang ingay. Ako ay pumihit ng ulo nang hindi sinasadya. At nakita ko si Liana Garcia na pumasok mula sa pinto. Kasal? Anong kasal? Sa harap ng pagkalito ni Liana Garcia, kalmado kong pinatay ang tawag. Nag-isip ako ng dahilan para makaiwas. Isang kaibigan ang ikakasal. Kailangan ako maging best man. Nang marinig ito, ang ekspresyon sa mukha ni Liana Garcia ay naging mahinahon at hindi na nagtanong muli. Inilagay ko ang telepono sa mesa. Lumingon at pumasok sa banyo. Pagkaraan ng sandali, narinig ang tunog ng tubig na tumutulo. Ang telepono sa mesa ay tumunog din. Sa pakikinig ng sunod-sunod na tunog ng ring, nag-alinlangan ako saglit at binuksan ang screen. Tapos lumitaw ang isang mensahe mula sa contact na Carlo Reyes. Naalala mo ba ang sinabi mo noon? Hindi naman talaga nag-iisip kang pakasalan si Marco Santos, di ba? Nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib sa mga salitang iyon. Sandaling tumigil ang aking mga galaw. Marahan akong nag-scroll pataas. Sa wakas, ang mensaheng ipinadala ni Liana Garcia mga 15 minuto ang nakalipas, ay pumasok sa aking paningin. Carlo Reyes, pagkatapos ng 33 araw, ay ang iyong ika-28 kaarawan. Naalala mo ba kung ano ang ipinangako mo sa akin noon? Inibalik ko ang telepono sa dati nitong pwesto. Sumandal ako sa sofa. Maraming alaala ang pumasok sa aking isipan. Noong ako ay 18 taong gulang, ang aking tiyahin ay umuwi ng bansa upang magpakasal. Sumunod ako at pumasok sa yunda, upang mas ma-enjoy ang buhay kolehiyo. At para sa kaligtasan, hindi ko kailanman sinabi sa sinuman ang aking pagkakakilanlan. Sa welcome party noong ika-4 na taon ng kolehiyo, para tulungan ang aking kasama sa kwarto, pansamantala akong umakyat sa entablado upang mag-accompany ng isang kanta. Pagkatapos ng kanta, dala ang aking instrumento, bumaba ako ng entablado. Nang yumuko ako, nakita ko si Liana Garcia. Siya ay may suot na puting gown na tela. May dalang isang palumpo ng bulaklak na naghihintay sa pintuan. Tumingin sa akin na may kislap sa mga mata. Pwede bang makahingi ng iyong contact number? Sinubukan kong tumanggi ng mahigpit, pero agad akong pumayag. Pagkatapos noon, araw-araw kaming nag-uusap. Minsan ay nagkakasalubong sa iba't ibang lugar. Sa ika-3 taon ng pagkakakilala, si Liana Garcia ang unang nagtapat ng kanyang damdamin. Unang paggising ng puso. Pag-ibig sa unang tingin. Wala akong dahilan para tumanggi. Kaya't nagsama ang dalawa. Mula sa edad na 21 hanggang 28. Sa loob ng 7 taon, paulit-ulit akong pinipilit ng pamilya na umuwi para magpakasal alang-alang sa pamilya. Paulit-ulit akong tumanggi. At minsan ay sinubukan kong suriin ang kanyang saloobin. Ngunit sa tuwing mababanggit ang salitang kasal, si Liana Garcia ay parang umiiwas sa ahas, palaging pinapalitan ang usapan. Hindi na ito muling binanggit. Noong una, inakala kong ayaw pa niyang pumasok sa kasal. Ngunit sa dami ng pagkakataon, napansin ko na may mali. Hanggang kalahating buwan na ang nakalipas. Isang gabi, matapos uminom sa isang pagtitipon, nagkwentuhan lamang. Narinig ko ang katotohanan. Kaya pala ang nasa puso ni Liana Garcia
ay ang kanyang kababata na si Carlo Reyes. Ngunit sayang, ang babae ay may pag-ibig ngunit ang lalaki ay walang gusto. Itinuturing lamang ni Carlo Reyes siyang kaibigan. At ang dahilan kung bakit siya lumapit sa akin ay dahil sa gabing iyon ng unang pagkikita. Nang si Carlo Reyes ay nakipagrelasyon sa iba. At ang itsura ko habang tumutugtog ng piano sa entablado ay may pagkakatulad sa taong kanyang hinahangaan. Upang punan ang kawalan sa kanyang puso. At dahil sa galit kay Carlo Reyes, siya ang pinili ko. Sa sumunod na mga taon, si Carlo Reyes ay nagkaroon ng sunod-sunod na relasyon. Tuwing maririnig niya ang balita ng paghihiwalay nito, si Liana Garcia ay laging nag-iisip na puntahan siya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, si Carlo Reyes ay may natagpo ang bagong layunin. Lalo pang tumindi ang lungkot sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, lumipas ang 7 taon. Hindi pa rin kami naghihiwalay. Hindi rin sumuko si Liana Garcia. Patuloy siyang naghintay na magbago ang isip ni Carlo Reyes. Hinihintay ang biro ni Carlo Reyes nang lasing siya noong kabataan. Si Ruyan, kapag ako ay 28 taong gulang, kung pareho tayong hindi pa kasal, subukan nating magsama-sama, ano sa palagay mo? Kaya taon-taon ay tinatanong niya ito sa kanya. At mayong taon, sa wakas ay nahintay niya ang ika-negatibo 28 taon ni Carlo Reyes. Binabasa ko ang mga chat sa telepono ni Liana Garcia yan. Napangiti ako. Pagkalipas ng 33 araw, iyon ang ika-negatibo 28 kaarawan ni Carlo Reyes. At iyon din ang araw na pinili ko para makipaghiwalay at umuwi upang magpakasal. Nang makita kong pumasok si Liana Garcia yan sa silid aklatan, tumayo rin ako, pinatay ang ilaw at nahiga sa kama. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa madilim na silid, may narinig akong napakagaan na yapak. Ang teleponong may mahinang liwanag ay inilapag sa tabi ng kama. Isang tao ang nahiga sa likuran ko. At saka muling nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hanggang sa narinig ko ang mahina at regular na paghinga sa tabi ko. Binuksan ko ang aking mga mata. Itinaas ko ang aking kamay at kinuha ang telepono ni Liana Garcia yan. Muli kong binuksan ang orihinal na usapan. 4 na salita lang ang nadagdag. Hindi makalimot. Isang napakasimpleng pangungusap. Ngunit may isip ko kapag tinatype ang mga salitang ito. Kung ano ang kalagayan ni Liana Garcia. Marahil ay bahagyang kinakagat ang labi. Ang mga mata ay nakatitig ng mahigpit sa screen. Nagtatype ng mahabang string ng mga salita nang may hinanakit at pag-aalangan sa kabinubura. Maingat na pinag-iisipan ang bawat salita. Natatakot na ang kanyang damdamin. Ay madaling matuklasan. At natatakot din na hindi matuklasan ang kanyang damdamin. Ang ganitong maingat at maingat na saloobin ay lumilitaw lamang kapag kasama si Carlo Reyes. Habang nag-iisip, isang mapait na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Siya ay buong pusong naaalala ang kasunduan sa edad 28. Buong pusong naghihintay na pumayag si Carlo Reyes na pakasalan siya. Buong gabi nakapikit ako ngunit hindi nakatulog. Pagdating ng liwanag, may mga kaluskos na tunog na nagmumula sa tabi. Agad akong nagmulat ng mga mata. Maagang umuwi ngayon mula sa trabaho. Si Liana Garcia ay nagkukuskos ng skincare sa kanyang kamay, tumingin siya na may pagtatakang mukha. May kailangan ka ba? Matagal siyang natahimik saka ako mahinahong nagsalita. Ngayon ay kaarawan mo, nakalimutan mo ba na patigil si Liana Garcia? Saka siya tumango. Sa nakalipas na 2 linggo si Liana Garcia ay palaging iniisip ang pangako kay Carlo Reyes noong 28 taong gulang siya. Wala na siyang ibang pinapansin ngayon kahit ang sariling kaarawan ay kanyang nakalimutan at binabalikan. Ang 2 buwang ito ang hirap ng paghahanda ng sorpresa, ngunit sayang lang ang pagsisikap ko. Ang puso ko ay puno ng iba't ibang damdamin. Hindi napansin ni Liana Garcia ang pagbabago ng ekspresyon ng aking mukha. Nagbigay siya ng ilang tagubilin, simple lang, okay, na hindi na kailangang tulad ng dati na marangya noong mga nakaraang taon. Lagi akong nagpupursigi upang magdaos ng birthday party para sa kanya, para lang siyang maging masaya. Ngunit hindi niya pinansin ang aking sakripisyo, kaya nang marinig ko ang kanyang sinabi sa aking tono ay may bahid ng pagtawa sa sarili. Hindi ako magdaraos nang marinig ang aking paliwanag. Hindi na nagsalita si Liana Garcia. Kinuha ang cellphone at lumabas ng kwarto. Bago siya lumingon, nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Pagdating sa opisina, pumunta muna ako sa opisina ng supervisor. Isinulong ko ang pagbibitiw nang lumabas ako. Nakatingin sa resignation letter sa aking kamay. Nagkagulo ang opisina. Marco Santos, alis ka ba? Bakit biglaan na umalis? May susunod ka na bang trabaho? Ganyan kakatiyakan. Hindi naman uwi ka para magmana ng bilyong kayamanan. Tumingin ng may pagtataka. May problema ba? Nanahimik ng ilang sandali. Saka ako dahan-dahang nagsalita. Ngayon ay iyong kaarawan. Nakalimutan mo ba? Si Liana Garcia ay bahagyang nanigas. Saka siya tumango. Sa loob ng halos kalahating buwan, si Liana Garcia ay laging iniisip ang kasunduan kay Carlo Reyes sa edad na 28. Wala siyang pakialam sa ibang bagay. Ngayon, kahit ang sarili niyang kaarawan ay kanyang nakalimutan. At paggunita sa 2 buwang ito, ang paghahanda ng sorpresa ng hirap. Ngunit walang saysay ang aking pagsisikap. Sa aking puso ay magkahalo ang damdamin. Hindi napansin ni Liana Garcia
Ang pagbabago ng ekspresyon sa aking mukha. Nagbigay ng ilang paalala. Sapat na ang simple. Hindi na kailangang maging kasing engrande tulad ng dati. Noong mga nakaraang taon, lagi akong nagpupumilit na magdaos ng birthday party para sa kanya. Para lamang mapasaya siya. Ngunit hindi niya kailanman pinansin ang aking sakripisyo. Kaya nang marinig ko ang kanyang sinabi, ang aking tono ay may bahid ng pang-inis sa sarili. Hindi ko ito gagawin. Nang marinig niya ang aking paliwanag, hindi na nagsalita si Liana Garcia. Kumuha siya ng telepono at lumabas ng kwarto. Bago siya tuluyang lumingon, nasilayan ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. Pagdating sa kumpanya, nauna akong pumunta sa opisina ng supervisor at nagpasa ng resignation. Nang lumabas ako muli, habang hawak ang aking resignation letter, sumabog ang buong opisina sa ingay. Marco Santos, alis ka ba? Bakit bigla kang nagsabing magre-resign? Nakahanap ka na ba ng bagong trabaho? Napaka-desisyon mo naman. Hindi naman uwi ka para magmana ng billions na kayamanan, di ba? Narinig ko ang pag-aalala ng lahat. Inilapag ko ang mga gamit ko. Bahagyang umiti ako. Uwi na ako para magpakasal. Tumango-tango ang mga katrabaho ko na parang naintindihan. May isang katrabaho na malapit sa akin. Lumapit at nagtanong ng dalawang bagay. Marco Santos, pumayag na ba ang kasintahan mong magpakasal? Bakit bigla siyang nagbago ang isip? Tinamad na akong magpaliwanag. Inilihis ko na lang ang usapan. Nitong mga nakaraang taon, salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga. Mamaya, libre ko kayong lahat ng hapunan. Pagkatapos ng trabaho, 2 oras kaming kumain ng 4 o 5 katrabaho. Pagdating ko sa hotel, 8:00 na. Nagmadali akong pumunta sa pintuan ng silid. Bago ko itulak ang pinto, ang usapan mula sa loob ang nagpahinto sa akin. Ang lamig sa labas. Sino ang susunduin ni Liana Garcia? Sino pa ba? Si Carlo Reyes. Kanina, malapit ako. Narinig ko. Sabi ni Carlo Reyes, babalik siya ngayon. Kaya nagmamadali siyang sumundo. Totoo ba? Tiyak na tuwang-tuwa si Liana Garcia. Ngayon ang kanyang ika-negatibo 28 kaarawan. Mga 1 buwan pa. 28 na rin si Carlo Reyes. Bumalik siya ng ganitong oras. Hindi kaya talaga siya babalik para tuparin ang pangako. Narinig ko, single na ulit si Carlo Reyes. Mukhang totoo ngang babalik siya. Pero kung magsasama sila, ano ang mangyayari kay Marco Santos? Matagal na natin siyang niloko. 7 taon na. Hindi pa niya alam kung sino si Carlo Reyes. At buong puso pa rin siyang nagmamahal kay Liana Garcia. Wala tayong magagawa. Kasi si Liana Garcia ay bulag na bulag kay Carlo Reyes. Kung papayag si Carlo Reyes na tuparin ang pangako, siguradong, kasalanan lang ng malas niya. Buti na lang wala siyang background. Kapag nakipaghiwalay, madali lang siyang palayasin. Bagamat siya ay nagpakita ng kabutihan sa atin at kay Liana. Pero tayo ay mga matalik na kaibigan ni Liana. Kaya tiyak nakakampi tayo kay Liana. Kung sakaling maghiwalay sila, huwag nating hayaang malungkot si Liana. Sa halip, siya ang magbigay ng mga sasakyan at bahay bilang bayad sa paghihiwalay. Tahimik kong pinakinggan ang plano. Walang ginawa. Kaya't nagpasya na akong umalis. Hindi na ako nalulungkot tulad ng 2 linggo ang nakalipas. Sa halip, nakatatawa ito para sa akin. Si Liana ang gustong makipaghiwalay sa akin. At kailangan pang ang kanyang mga kaibigan ang mamagitan. Anong uri ng relasyon ito sa loob ng 7 taon? Sayang lang, sa pagkakataong ito ako ang unang aalis. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Sa mismong sandaling iyon, ilang tagapaglingkod ang nagtutulak ng inumin. Mabilis akong umatras ng ilang hakbang. Sa sandaling bumukas ang pinto, biglang tumigil ang usapan sa loob. Parang walang nangyari. Ngumingiti akong pumasok. At binati ang lahat. Nagpalitan ng ilang salita. Si Liana ay may kasamang isang estranghero. Muling pumasok sa pinto. Nakita ko ang hitsura na may 3 o 4 na pagkakahawig. Hindi ako nagpahalata ngunit pinagmasdan ko siya. Si Liana ay naglibot sa loob ng pribadong silid kasama ang tao. Sa wakas ay lumapit sa akin upang ipakilala. Ito ang aking kaibigan mula pagkabata. Si Carlo Reyes. Nag-alinlangan si Liana ng ilang saglit bago magpatuloy. Ito ay isang ordinaryong kaibigan ko. Si Marco Santos. Nang sabihin niya ito, inaasahan na ni Liana na magagalit ako. Ngunit ang nangyari ay lampas sa kanyang inaasahan. Wala akong reaksyon. Tiningnan ko lamang siya ng malalim. Pagkatapos ay binawi ko ang aking kamay at umatras ng 2 hakbang. Nagpapanatili ng distansya sa 2 tao. May bahagyang ngiti sa aking labi. Magandang araw, Ginoong Reyes. Ako ay isang ordinaryong kaibigan ni Liana. Pagkatapos ng pagpapakilala, naging masigla muli ang silid. Si Carlo Reyes ay masayahin. Marunong makipag-usap kahit kanino. May dalang isang baso ng alak, naglalakad mula sa isang dulo patungo sa kabila. Inakit niya ang isang grupo para uminom at maglaro. Sa kasagsagan ng kasayahan, may hawak siyang baraha, hindi maginhawa.
Kailangan pang may magpakain sa kanya ng ilang piraso ng pakwan. Si Liana Garcia ay hindi na nag-isip pa. Gamit ang kanyang sariling tinidor, sumibat ng isang piraso at pinakain sa kanya. Si Carlo Reyes ay hindi rin nag-isip ng marami. Lumingon at kumain ng ilang subo. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang baso at uminom ng kalahating baso ng red wine. Ako ay nakaupo ilang metro ang layo. Pinapanood ko si Liana Garcia na hawak ang baso na yon at hindi ito binitawan. Sunod-sunod na pag-inom ng alak, at ang parte ng baso kung saan siya umiinom, ay eksaktong parte kung saan dumikit ang bibig ni Carlo Reyes kanina. Sa bandang huli, medyo lasing pa rin siya. Ngunit hindi dapat mawala ang klasikong proseso ng pagdiriwang ng kaarawan. Sabay-sabay na umawit ng birthday song ang lahat. Kasabay nito, pinatayo nila siya para hipan ang kandila at mag-wish. Biglang tumahimik ang maingay na silid. Tumayo ako at personal na itinulak ang cake. At isinaksak ang mga kandila. Tumingin sa numerong 28 sa kandila. Hinimas ni Liana Garcia ang kanyang mga templo. Para bang gustong alisin ang kalasingan. Ang kanyang mga mata na medyo malabo na. Nag-ikot-ikot ang paningin sa silid. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang daliri. Sa kaarawan na yung taon, ayokong mag-wish. Palitan natin ng isang tanong. Habang sinasabi iyon, itinuro niya si Carlo Reyes. At ang tingin na hindi lubos na malinaw, ngunit sobrang nagniningas na titig, ay direktang bumagsak sa kanya. Carlo, malapit ka na ring maging 28 taong gulang. Gusto kitang tanungin ng isang katanungan. May kasintahan ka ba ngayon? Nang lumabas ang mga salitang ito, nagtinginan ang lahat ng nanonood. Sa harap ng mga sulyap na nagmumula sa lahat ng direksyon, medyo nagulat si Carlo Reyes. Sumagot, wala ngayon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, may biglang napasigaw ng puno ng tuwa. Sumabog ang silid sa isang iglap. Tumayo ang ilang lasing na matalik na kaibigan. Hinila ang lasing na si Liana Garcia. At nagsimulang sumayaw. Sa harap ng magulong tagpong ito, nakaupo ako ng walang kilos. Tahimik at mahinahon kong ginampanan ang papel ng isang walang alam na ordinaryong kaibigan. Nagpatuloy ang gulo hanggang madaling araw. Sa wakas ay natapos ang handaan. Nang makauwi na ang lahat, saka ko inalalayan si Liana Garcia papasok ng sasakyan. Nalunod pa siya sa naunang saya. Bumagsak sa aking mga bisig at nagsabi ng maraming katotohanan. Umiiyak na sabi niya, Carlo Reyes, huwag kang umalis. Manatili ka sa tabi ko, pakiusap. Bakit sila lahat ay pwede? Ako lang ang hindi. Ilang taon na kitang hinintay. Araw-araw kitang hinihintay. Ang trooper sa harap ay nakinig sa buong biyahe. At palihim na umiti hanggang sa dulo. Bago bumaba ng sasakyan, tiningnan niya akong may karga ng lasing na babae. At hindi pinalampas ang pagkakataong manukso. Ginoo, mahal na mahal ka ng iyong kasintahan. Umiti lang ako sa trooper. Mahinahon ang tono. Bagay siyang magmahal kay Carlo Reyes. Ngunit hindi ako si Carlo Reyes. Paggising kinabukasan mula sa matinding kalasingan, naalala ni Liana Garcia ang mga nangyari kagabi. Hinawakan ako't nagsimulang magpaliwanag. Marco Santos. Kahapon, pagdating ko sa club, puwersahan akong pinainom ng maraming alak. Nakakapagsalita ako ng mga walang katuturan. Iyon ay mga salita ng lasing. Huwag mo sanang seryosohin. Hindi ko inaasahang naalala pa niya ang nangyari kagabi. Hindi ko rin inaasahan na makakabuo siya ng ganitong pilit na dahilan. Ngunit mahinahon at makatwiran ko pa rin ginampanan ang kanyang palabas. Tumango ako ng bahagya. Walang problema. Alam ko. Hindi ko alam kung bakit. Nakatingin sa aking tahimik na mukha. At naalala ko noong ipinakilala ko siya kay Carlo Reyes kahapon. Ang reaksyon ko. Si Liana Garcia ay biglang nakaramdam ng kaba. Pag-iisip ng paulit-ulit, pakiramdam niya ay may mali. Nagpalit si Liana Garcia ng paksa. Kahapon, abala ako sa pag-inom kasama ang lahat. Nakalimutan kita. Marco Santos. Nagagalit ka ba? Pagkatapos ng trabaho ngayon, mag-date tayo, okay? May gagawin ako ng hapon. Hindi ako makakapunta. Nakita akong tumanggi agad. Si Liana Garcia ay lalong nagpumilit. Dapat kitang bayaran. Hindi ko siya mapigilan. Kaya pumayag na lang ako. Sa gabi, nagbihis ako at malapit nang lumabas. Biglang dumating ang mensahe ng kaibigan ko. Marco Santos, hindi mo ba sinabi sa kasintahan mo na umalis ka sa trabaho? Kanina lang siya pumunta para hanapin ka. Mukhang galit na galit siya ngayon. Hindi ko pa natatapos basahin ang mensahe. Tumawag na si Liana Garcia. Tiningnan ko ang pangalang kumikislap sa screen. May seryosong ekspresyon sa aking mga mata. Nag-alinlangan sandali pagkatapos ay pinindot ang sagot. Narinig ko ang galit na boses ni Liana Garcia mula sa telepono. Sinabi ng kasamahan mo na umalis ka sa trabaho. Para magpakasal. Iniisip ko pa kung anong dahilan ang sasabihin. Ngunit si Liana Garcia ay patuloy na sumigaw ng galit. Hindi mo sinabi sa akin, ikaw. Wala pa akong plano magpakasal ngayon. Saka ko lang naunawaan. Akala ni Liana Garcia ay pinipilit ko siyang magpakasal. Kaya pala siya nagalit ng ganyan. Natyaga kong ipaliwanag ng ilang salita. Ang mga biro ko sa kasamahan ay hindi dapat seryosohin.
Umalis ako sa trabaho dahil medyo pagod ako. Gusto kong magpahinga. Narinig ito. Ang boses sa aking tainga ay bumalik sa normal. Huwag na ulit magbiro ng ganito. Tumango ako ng mahina. Narinig ko ulit si Liana Garcia. Nasaan ka? Kailangan ko bang pumunta dyan? Sasabihin ko na sana ang address. Biglang may narinig akang napakaliit na tawa. Parang si Carlo Reyes. Ang salitang insigei. Sa bibig ko ay napalitan ng hindi na. Mabilis na pinatay ang tawag. Habang nakatingin sa unti-unting pumapikit na screen, isang ngisi ng pagtutuya sa sarili ang lumabas sa aking mga labi. Kung talagang gusto mo akong puntahan, bakit mabilis na naputol ang tawag? Parang nagtanong lang para masabi. Bakit ako naniwala pa? Sumakay ako ng taxi at nagtungo sa napagkasunduang restaurant. Nang marinig ng waiter ang pangalan, dumiretso siya sa itaas na palapag ng restaurant. Pagbukas ko ng pinto ng pribadong silid, puno ng putahe ang mesa. Ngunit walang tao. Nang makita ang naguguluhan kong mga mata, magalang na nagpaliwanag ang waiter. 10 minuto ang nakalipas. Nag-order si Miss Garcia ng pagkain sa telepono. Sabihin pong mauna kayong kumain. Siya ay may kagyat na bagay. Baka mahuhuli siya ng dating. Naaalala ko ang kausap kanina. Lumitaw sa aking mukha ang isang nagkakaunawang ekspresyon. Kagyat, baka pumunta na naman siya para samahan si Carlo Reyes. Sa totoo lang, hindi naman ito pagsisinungaling. Dahil para sa kanya. Basta't kasama niya ang kanyang iniibig. Kahit ang pinakamaliit na bagay ay itinuturing niyang kagyat. Hindi na ako masyadong nagpakomplikado. Dumiretso ako sa pribadong silid. Masigasig na binuksan ng waiter ang mga kubyertos para sa akin. Isa-isa niyang ipinakilala ang mga putahe. Tumingin ako sa punong mesa ng mga pagkain dagat. Bahagya akong pumikit ng mata. Noong mga taon sa Europa, hindi ako sanay sa kanluraning pagkain. Madalas akong kumain ng seafood, medyo nagsawa na ako. Sa mga taong ito pagbalik sa bansa, hindi pa rin ako gaanong nakaka-adjust. Kung dati ay kasama siya sa pagkain, at makita ang mga pagkain ito, malamang ay magpapakumbaba ako para sa kanya. Pero ngayon, ayoko nang magdusa para sa sarili ko. Iwinagayway ko ang aking kamay. Pinatanggal ko na lang sa waiter. Ginoong Santos. Binayaran na ni Binibining Garcia ang mesa na ito. Napakamahal ng presyo. Sigurado ka bang hindi mo ito gagamitin? Kung lahat ay tatanggalin, hindi na ito ibabalik ng tindahan. Nagtaas ako ng kilay. Kumuha ako ng isang card mula sa aking bag at ibinigay ito. Alam ko, tanggalin muna. Ang mga bagong order ay gamitin na lang ang card na ito. Huwag kang mag-alala. Kaya kong bayaran. Hanggang matapos kumain. Hindi pa rin dumating si Liana Garcia. Wala na rin akong gana maghintay sa kanya. Binayaran ko na lang at umuwi. Kalagitnaan ng daan. Ilang mensahe ang dumating. Marco Santos, maaari ka bang lumabas ng bahay ngayong gabi? Biglang bumalik si Carlo. Hindi pa naayos ang lumang bahay, kaya hindi siya makapanatili. Nilalamig din siya ng husto. Masakit ang kanyang tiyan. Hindi siya maaaring iwanang walang nag-aalaga. Gusto ko siyang patuluyin ng isang gabi, pwede ba? Sa isang banda, inaalagaan si Carlo Reyes. Sa kabilang banda, natatakot siyang malaman niya ang relasyon natin. Nakakatuwa talaga. Sa pagkakataong ito, wala akong gana sumali sa dula ni Liana Garcia. Diretso ko siyang tinanong. Hindi ba siya kaibigan mo? Bakit kailangan mong itago ang relasyon natin? Hanggang kailan mo balak itago? Matagal bago dumating ang sagot matapos ipadala ang mensahe. Walang paliwanag si Liana Garcia. Isang petsa lang ang isinagot niya. Enero 18. Noong dati. Siyempre hindi ko alam kung bakit niya pipiliin ang araw na yon. Pero ngayon alam ko na. Ang ika-negatibo 18 ay kaarawan ni Carlo Reyes. Kung sa araw na iyon ay tutuparin ni Carlo Reyes ang pangako at sasama siya sa kanya. Malamang ay hindi siya magdadalawang isip na makipaghiwalay sa akin. Kung sa araw na iyon ay hindi pumayag si Carlo Reyes, siya ay magpapakumbaba at magmumungkahi na magpakasal. Gamit ang mapag-eksperimentong tono, tinanong ang tunay na saloobin. Kung tatanggihan, mayroon pa akong opisyal na kasintahan na sasalo. Parang biro lang. Kung lalapit man o lalayo, may perpektong solusyon na siya. Medyo hinahangaan ko pa siya. Ngunit sa kasamaang palad, ayoko nang maging backup niya sa pag-ibig. Hindi ko na siya sinagot. Diretso kong pinatay ang cellphone ko. Tapos nagbigay ng address ng isang hotel. Uminom ako ng kaunting alak bago matulog. Natulog ako hanggang hapon bago nagising. Gusto kong tignan ang oras. Pero nang buksan ko ito, sumulpot ang 12 ng bagong mensahe. Karamihan sa mga ito ay galing kay Liana. May ilan mula sa kanyang mga kaibigan. Uy, nasaan ka? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Hindi rin nagre-reply. Huwag kang manakot. Parang baliw na hinanap ka ni Liana buong magdamag. Sa pagtingin ko sa mga mensaheng puno ng sisi, napangiwi ako ng malamig. Ang pagpatay ng cellphone at pagtulog ay pananakot na ba? Bukod pa rito, sino ba sa kanila ang hindi nakakaalam? Si Carlo Reyes ang nasa puso ni Liana Garcia. Pakialam ba nila kung mamatay ako? Nag-iisip ako. Tumawag si Liana Garcia. Hindi maganda ang kanyang timpla. Marco Santos.
Si Carlo Reyes ay dito lang magpapalipas ng isang gabi. Bakit ka naman ganyan kagalit? Kahit na hindi ka masaya. Hindi dapat ganyan ang paraan mo ng pagpapakita ng iyong sama ng loob. Tamad na akong magpaliwanag pa. Kaya gumawa ako ng dahilan. Walang sama ng loob. Walang baterya ang telepono. Nag-auto shutdown lang. Kung dati, malamang maniniwala si Liana Garcia sa sinabi ko. Pero ngayon, bakit kaya? Bigla siyang nagduda at nagtanong pabalik. Bakit? Dati, kahit kailan ay maaaring makontak. Pero kagabi naka-off. Nang marinig ko ang kanyang tanong, natigilan ako. Biglang naalala ang maraming alaala. Ilang taon na ang nakalipas sa gitna ng isang madaling araw. Biglang sumakit ang tiyan ni Liana Garcia. Nang tumawag siya sa sekretarya, napunta sa akin ang tawag. Pagkarinig ko, agad akong bumangon upang dalhan siya ng gamot. Noong nakaraang taon, nagtungo siya sa ibang bansa para sa trabaho. Mayroong 7-8 oras na agwat ng oras. Hindi matandaan ni Liana Garcia ang oras dito sa akin. Alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Tumawag upang magtanong tungkol sa isang dokumento. Pilit kong pinigilan ang antok. Bumangon ako at binuksan ang sisi upang tulungan siyang hanapin ito. 3 buwan na ang nakalilipas. Sumailalim ako sa operasyon ng appendicitis. Kararating ko lang mula sa operating table. Hindi pa man lumilipas ang epekto ng anesthesia. Nagpadala siya ng mensahe na gusto niyang uminom ng milk tea. Hiniling ko pa rin sa nurse na mag-uwi nito para sa akin. Bawat isa-isa, ay mga patunay ng aking pagmamahal sa kanya hanggang sa sukdulan. Ngunit gaano man karami ang aking ibinigay, hindi niya ito nakikita. Sa pag-iisip nito, ang aking tono ay hindi mapigilan. Nadadala ng kaunting pangungutya sa sarili. Natatakot lamang na wala ako sa oras na kailangan mo ako. Kahapon, hindi mo ako kailangan. Narinig mo ang malabong tono ng boses ko. Sa loob ng puso ni Liana Garcia, may bahagyang panginginig. 7 taon kaming magkasama. Lagi ko siyang sinusunod. Pinakikinggan ko ang kanyang mga sinasabi. Hindi kami nag-away o nagtaasan ng boses. Madalas, ayaw niyang magpaliwanag. At hindi ko siya pinilit na magsalita. Sa araw-araw, mula sa pamumuhay hanggang sa mga kainan at date, mas lagi ko siyang inaalagaan. Kung tatanungin ang sarili, napilitan si Liana Garcia na aminin. Ako ay isang halos perpektong lalaki. Naaalala ang dati kong kabutihan sa kanya. Ang kanyang tono ay hindi sinasadyang lumambot. Alam ko na. Kanina, sobra akong nag-alala sa'yo. Kaya ganoon kasakit ang sinabi ko. Pasensya na. Marco Santos, nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Ayaw ko siyang makita ngayon. Sinabi ko na lang na huwag na. Sumakay na lang ng taxi pabalik. Pagdating ko sa bahay, sinabi ng katulong sa akin. Sir, si Miss Liu ay kakalabas lang. Hindi na kailangang hulaan. Malamang tinawag na naman ni Chenzi. Ang amoy ng pabango ng lalaki na natitira sa hangin. Hindi ko tinanong kung saan siya pumunta. Tahimik kong inutusan ang katulong na buksan ang bintana para makahinga. Sa susunod na 2 linggo, hindi ko na nakita si Liruyan. Parang nakalimutan ko na siyang nobya ko. Hindi tumawag kahit isang beses. Hindi sumagot sa kahit anong mensahe. Sa pamamagitan ng social media ni Chenzi, malinaw kong alam kung nasaan siya. Ngunit ayaw ko siyang tanungin kung saan siya pumunta. At ayaw ko ring alamin kung ano ang nasa isip niya. Para sa akin, ang bawat araw ngayon ay countdown na lamang. Wala akong gana para sa isang taong tiyak na magpapaalam. Gumastos pa ng anumang atensyon. Sa gabi ng bisperas ng bagong taon, umuulan ng niebe. Mabuti ang aking kalooban. Nanood ng pelikula sa buong gabi sa harap ng malaking bintana. Sa madaling araw, sa labas ng bintana, dumadagundong ang mga paputok at kanyon. Medyo pagod na ako. Humiga ulit ako sa tumba-tumba at nag-scroll sa mga post sa social media. Sa harap ng pinto ng kwarto na tahimik buong gabi, biglang may narinig na yabag ng paa. Sumandal ako sa upuan at umupo ng tuwid. At nakita ko si Liana Garcia na lasing na umuwi. Pasuray-suray siyang pumasok. Inihagis niya sa sofa ang maraming daladala na bag. Pagkatapos, sa harapan ko, isa-isa niyang binuksan ang mga ito. Ito ay 2 scarf na kakabili ko lang. Ang laki ng snow sa labas. Marco Santos, nilalamig ka ba? Marco Santos. Ito ay Louis Vuitton na binili ko noong nakaraang araw. Pasensya na. Sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw. Wala akong oras para umuwi at makita ka. Galit ka na naman ba sa akin? At saka noong nakaraan, hindi dapat kita iniwan ng walang pasabi. Marco Santos, mapapatawad mo ba ako? Magiging maayos na tayo simula ngayon. Habang sinasabi niya yon, lumapit si Liana Garcia at sinubukan akong halikan. Hindi ko matiis ang amoy ng alak sa kanya. At hindi ko rin alam kung anong kanyang iniisip. Sa kahirapan ay napahiga ko siya sa kwarto. Matapos siyang matulog, inayos ko ang mga nakakalat na bag sa sala. At pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono. Sunod-sunod ang mga post ng pag-ibig sa Moments. Ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay ang kay Carlo Reyes. Ang kanyang post sa Moments.
Ay mga larawan niya kasama ang isang babae sa nyebe. At may kakaibang caption. Nagkita sa unang nyebe. Bago at tama. Ang taong gusto. Nang makita ko ito, lahat ng tanong ko ay nasagot. Kaya pala biglang lasing na umuwi si Liana Garcia. At kusang nagpakita ng kabutihan sa akin. Dahil ang taong gusto niya ay may bago na namang relasyon. Tama rin. Kung hindi ito ang dahilan, bakit niya ako maaalala ang dati niyang kaibigan? Isang kislap ng pang-inis ang pumasok sa aking mga mata. Inalis ko ang relo sa aking pulso. At inihagis ito sa mesa. Sa mga sumunod na araw, para bang nagbago si Liana Garcia. Hindi na siya lumalabas. Lagi na lang siya sa bahay. Sinasabing gusto niya akong samahan. Madalas akong sumasakit ang sikmura. Kaya siya ay nagpupuyos na nasa tabi ko. Nagluluto siya ng kanin para sa akin. Ilang beses akong tumingin sa mga ad ng paglalakbay. Kaya siya nagsimulang magplano pagkatapos ng bagong taon. Nasasamahan ako sa paglalakbay. Marahil ay nasaktan ang kanyang puso. Sa pagkakataong ito, mas pinagtuunan niya ako kaysa dati. Ngunit hindi na niya ako mapapakilos muli. Tahimik kong pinapanood si Liana Garcia. Bilang isang artista ng pagiging isang angkop na kasintahan. Pinapanood siya para sa ilang salita ko. Baliktanaw sa lahat ng kanyang ginagawa. Wala akong kahit kaunting kirot ng konsensya. Sa huling yugto, ang lahat ng kanyang ibinibigay ay dapat maging pagbabayad para sa nakaraan. Sa pag-iisip ng ganito, wala na akong mabigat na damdamin. Pagkatapos ng saglit na paghinto, ang mga estilo ng suit na ipinadala ng aking ina. Tinatanong kung alin ang gusto ko. Itinaas ko ang telepono at binuklat isa-isa, pinalaki. Tinitingnan ang mga detalye ng damit. Marahil masyado akong nakatutok. Nang palihim na lumapit si Liana Garcia sa akin, hindi ko namalayan, hanggang sa kinuha niya ang telepono. Saka ako lumingon. At nakita ang biglang pagdilim ng mukha ni Liana Garcia. Damit pangkasal ng lalaki. Bakit mo pinagmamasdan ang damit pangkasal? Nagsinungaling ako nang hindi kumukurap ang mata. Hindi ba sinabi ko na sa iyo noong nakaraan? May kaibigan na ikakasal na. May problema sa damit pangkasal. Nag-aayos ng bago. Hinihiling ang tulong ko sa pagpili. Nakatingin sa aking ekspresyon na hindi pareho. Dahan-dahang nawala ang pag-aalinlangan ni Liana Garcia. Ibinalik ang telepono sa akin. At nagtanong kung anong petsa ang kasal, nakalimutan ko na. Sasamahan kita para dumalo. Tiningnan ang seryosong mukha niya. Nagpakita ako ng isang napakasubtle na ekspresyon. Enero 19, talaga bang gusto mong pumunta? Nang marinig ang petsang ito, bahagyang natigilan si Liana Garcia. Matagal akong tumitig sa kanya. Matyagang hinihintay ang kanyang sagot. Matagal na katahimikan. Saka siya pilit na umiti para sagutin. Tignan na lang natin kung kailan. Mula ng tanong na yon, mulig na lugmok si Liana Garcia sa kalungkutan. Buong araw na parang nananaginip. Mabigat ang loob. Dahil sa dahilan ng kasal. Hindi ko na rin siya iniwasan. Sa harap niya, nag-impake ako ng gamit. Mula nang lumipat ako sa apartment na ito sa tabi ng ilog pagkatapos ng graduation. 6 na taon na ang nakalipas. Pinili ko lang ang mga bagay na binili ko at inilagay sa kahon. Wala akong dinalang iba bukod doon. Dahil pagbalik ko sa Manila, teritoryo ko na yon. Kulang man ng kung ano, bibili na lang. At ang mga bagay na ito, iwan na lang dito. Minsan, si Liana Garcia ay lumalapit. At binubuksan ang aking maleta. Matapos makita ang mga laman. Hindi na siya nagtanong kahit isang salita. Alam kong puno ang kanyang puso ng pag-asa. Para sa imbitasyon ng kaarawan ni Carlo Reyes. Hindi niya napapansin. Napalihim kong itinapon ang marami sa aking mga personal na gamit. Hanggat ang mga dating, mga bagay na pangkasintahan na itinuturing kong mahalaga ay naroon pa. Hindi niya kailanman paghihinalaan na ang pag-alis ko. Ay hindi na babalik. Sapagkat sa kanyang paningin, ang pag-ibig ko sa kanya ay umabot sa puntong handa akong mamatay para sa kanya. Paano siya kusang magdududa na talagang aalis ako? Dala ang saloobin ng pagtigil at pag-alis. Napakagaan ng aking pag-aayos. Noong Enero 18, maulap ang panahon. Parang ulan. Si Liana Garcia ay gumising ng maaga. At nakaupo sa sofa. Nakatitig sa kanyang telepono. Ako ay gumising ng mas huli. At nakaupo sa hapagkainan, kumakain ng agahan. Ang kasambahay ay tumingin sa panahon at nagtanong. Ginoong Santos, mukhang ulan. Gusto mo bang umalis ng maaga papuntang airport? Nang marinig ito, si Liana Garcia ay nagtaas ng ulo. At hindi sinasadyang nagtanong. Anong gagawin sa airport? Bukas, pupunta ako sa kasal. Sinabi mo dati na pag-iisipan mo. Ngayon, naisip mo na ba? Pabirong nagpaliwanag ako. At tahimik na tumingin kay Liana Garcia. Siya ay tumahimik ng ilang segundo. Sa wakas ay sinabing masyadong malayo, hindi na ako pupuntahin. Ihahatid kita sa airport. Para sa sagot na ito, hindi ako nagulat. Natapos kong kainin ang huling piraso ng toast. Pagkatapos ay bumalik sa kwarto at kinuha ang bagahe. Si Liana Garcia ay katatapos lang mag-ayos ng seatbelt. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Liana Garcia ay nagmamadaling binuksan ito. Sa susunod na segundo, ang kanyang karaniwang malamig na noo ay nagpakita ng saya na hindi na maitatago.
Ibinaba niya ang telepono. At direktang nagtanggal ng seatbelt. Itinulak ang pinto ng sasakyan. Nang bumaba ng sasakyan, saka lang niya naunawaan ang dapat niyang gawin. Agad siyang yumuko upang ipaliwanag sa akin. Marco Santos, may bigla ang trabaho sa kumpanya kaya kailangan kong mauna. Papasabay na lang kita sa driver papuntang airport. Pagkatapos ng maraming taon na pagsasama, sa pamamagitan ng nag-aalinlangang mga mata ni Liana Garcia, madali kong mahusgahan na siya ay nagsisinungaling. Ngunit hindi ko ito ibinunyag. Tumango lang ng bahagya. Sa oras na hinihintay ang driver, binuksan ko ang aking timeline. At tulad ng inaasahan, nakita ko ang birthday celebration photos na ibinahagi ni Carlo Reyes. Wala na naman sa tabi niya ang babaeng iyon. Mukhang nagkahiwalay na naman sila. Ito rin ay nangangahulugang. Ang sinabi ni Carlo Reyes noon, kung hindi pa siya ikakasal pagdating ng 28 anyos, at makakasama na niya si Liana Garcia, ay muling nagkaroon ng pag-asa. Kaya pala siya tuwang-tuwa. Nang dumating ang driver, nagsuot naman si Liana Garcia ng puting panggabing damit, at masiglang sumakay sa sports car na nasa tabi. Ibinaba niya ang bintana ng kotse, at kumaway sa akin. Kailan ka babalik? Umiti ako, ngunit hindi sumagot. Wala namang pakialam si Liana Garcia. Mabilis siyang nagmaneho palayo. Umupo ako sa passenger seat. Pinagmasdan ang sports car hanggang mawala ito sa paningin. Bago mahinang sinabi sa driver na umalis na. Mahinang umulan sa labas, nabasa ang bintana ng kotse. At lumabo ang salamin. Hindi na rin makita ang paligid. Ayaw ko na ring tumingin. Ipinikit ko ang aking mga mata. At tahimik na nagpaalam sa aking puso. Hindi na muling magkikita. Bago sumakay ng eroplano, nakatanggap ako ng tawag mula sa tatay. Marco Santos, anong oras ka darating? Papasunduin kita ng driver. Gusto ko na ring umuwi ng maaga. Hindi tumanggi. Hindi naging mahimbing ang tulog ko kagabi. Nang sumakay ako sa eroplano, inantok ako. 2 oras at mahigit na bayahe. Ganoon na lang ako nakatulog. Pagkagising ko nang lumapag na kami, isinuot ko ang cap at sunglasses. Paglabas ko lang ng arrival area, may humarang agad sa akin. Marco Santos. Nang marinig ko ang malinaw na boses na yon, paggising pa lang, tumango ako ng may antok. Inutusan ako ni Uncle Gao na sunduin ka. Napapikit ako at sumulyap kay Sofia de la Cruz. Inakala kong siya ang driver. Pero bakit maganda ang babae? Pagsakay ko pa lang sa sasakyan, sumandal na ako sa bintana at nakatulog muli. Nang magising ako, nakita ko ang hindi pamilyar na villa sa labas ng bintana. Puno ng pagdududa ang tono ko. Ito ba? Ay hindi naman ang bahay namin. Nang makita ang reaksyon ko, ngumiti ng mahina si Sofia de la Cruz. Hindi pa ngayon, pero bukas na. Sa mas tumpak, ito ang bahay kasal. Dahil sa sagot na yon, natigilan ako sa lugar. Lubos akong nagising. Inalis ko ang cap at sunglasses. Yumuko ako at tiningnan si Sofia de la Cruz. Diretso sa mga matang nangingiti. Nang makita ang pagkagulat sa aking mga mata, naunawaan na rin ni Sofia de la Cruz ang dahilan. Aktibo siyang nag-abot ng kamay. Nakalimutan kong magpakilala. Ginoong Santos. Ako si Sofia de la Cruz. Napilitan akong ngumiti ng pilit. Mabilis kong inabot ang kamay at nakipagkamay kay Sofia de la Cruz. Puno ng pagkabahala ang tono ko. Pasensya na. Kakagising ko lang at napagkamalan kita. Ako si Marco Santos. Ngumiti si Sofia de la Cruz. Masaya at magaan ang boses. Wala man lang pagkainis. Umikot-ikot siya. Inilabas niya ito at tiningnan. Mensahe mula kay CJ. Sinabi ni Ginoong Santos na nakasakay na siya sa eroplano. Matapos mag-isip-isip, nagpadala pa rin siya ng isang mensahe. Pagdating mo, magpabalita ka lang. Nang maayos na ang kanyang kalooban, napabuntong hininga si Liana Garcia. Itinulak niya ang pinto. Nakatutok ang kanyang mga mata sa gitna. Sa anino ng taong lagi niyang pinapangarap. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang lumapit. Sa pagitan ng ilang tao, narinig niya ang ilang lalaki sa tabi. Na tila nagbibiro tungkol sa isang bagay. Ace, ngayon dapat mo na siyang ipakilala sa amin. Itinago mo siya ng napakatagal. Bakit ka nagmamadali? Mamaya kapag nag-wish na. Naalala ni Liana Garcia ang 1 buwan ang nakalipas. Ang nangyari sa kanyang kaarawan. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Parang ang biro noong 16 na taong gulang siya. Magkakatotoo na kaya ngayong araw. Sa loob ng ilang oras, patuloy na iniisip ni Liana Garcia ang bagay na ito. Uminom siya ng ilang baso ng alak dahil sa kaba. Nang mailabas na ang cake, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Napalibutan si Liana Garcia ng ilang matalik na kaibigan. May nakatagong tuwa ang kanilang mga mata. Malapit nang matupad ang pangarap ni Enru. Ano ang nararamdaman mo? Ibinaba ni Liana Garcia ang kanyang ulo. Umiti siya ng walang imik. Nanood din si Tangyan ng katuwaan. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Liana Garcia. Pero kung mangyari iyon, ano ang gagawin kay Marco Santos? Sa kaarawan ni Carlo Reyes.
Nang marinig ang pangalang Marco Santos, biglang tumigil ang pagngiti ni Liana Garcia. Nakaramdam siya ng kaunting pagkakasala. Nang makita ng kanyang mga kaibigan ang kanyang mukha, agad silang nagsimulang magpatahimik sa kanya. Makipaghiwalay ka na. Ngayon na. Wala naman siya kundi isang ordinaryong lalaki. Madaling pakawalan. Kung siya ay magsusugod dito, tutulungan ka namin. Liana, huwag kang mag-alala. Sa tulong ng ilang tao, kinuha ni Liana Garcia ang kanyang telepono at nag-type ng ilang salita. Ngunit ang kanyang daliri ay tumigil sa send button. Nang makita siyang nag-aalangan, ang ilan ay naiinip na. Hinawakan nila ang kanyang kamay at pinindot ito. Nandito ka ba sa screen? Sabihin mo sa akin kapag nakarating ka na ni. Sa ibaba ay lumitaw ang isang bagong mensahe. Maghiwalay na tayo. 2 mensahe, na may 3 oras na pagitan. Kung kalkulahin ang oras, dapat ay nakarating na ang eroplano ko. Malamang makikita na niya ito sa lalong madaling panahon. Nag-iisip pa si Liana Garcia. Ngunit direktang hinila siya ng kanyang mga kaibigan sa gitna. Sa gitna ng awit ng pagbati para sa kaarawan. Sa pananabik ni Liana Garcia, nagsalikop si Carlo Reyes ng kanyang mga kamay. At taimtim na nagdasal ng kanyang hiling. Sana maging maayos ang lahat sa akin sa edad na 28 at makagawa ng hiling sa susunod na taon kasama si Giagiani. Ang mukha ni Liana Garcia na kanina ay nakangiti. Biglang namutla. At ang iba pang nasa silid ay labis na nagulat. Sino si Giagia? Ipakilala mo sa amin. Sa gitna ng mga sigawan, sinabi ni Carlo Reyes na siya ang kanyang bagong kasintahan. Pagkatapos ng mga salitang ito, bumukas ang pinto ng silid mula sa labas. Isang babaeng nakasuot ng magandang damit ang dahan-dahang pumasok. Umiti at bumati sa lahat. Magandang araw, ako si Xia Giagia, ang kasintahan ni Carlo Reyes. Sa gitna ng ingay, ngumiti si Carlo Reyes at hinawakan ang kamay ng kanyang bagong kasintahan. At nagbahagi ng maliliit na detalye ng kanilang relasyon sa kanyang mga kaibigan. Umupo si Liana Garcia sa sulok. Sunod-sunod na umiinom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang umiinom, lahat sila ay nalasing. Tumayo si Liana Garcia na pasuray-suray at lumapit kay Carlo Reyes. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin ng lahat, ipinagtanggol niya ang kanyang matalik na kaibigan. Carlo Reyes, nakalimutan mo na ba ang iyong pangako kay Liana Garcia noon? Nang marinig ito, nagkaroon din ng kuryosidad sa mukha ng pamilya Xia. Tahimik. Anong tahimik? Biglang naging sobrang pangit ang mukha ni Carlo Reyes. Pero lasing na si Liana Garcia. Wala na siyang pakialam. Nang makita ito, agad na dumating ang iba niyang kaibigan para sumalo. Ipinangako mo kay Liana Garcia na sasamahan mo siya pagdating niya ng 28. Naaalala naming lahat. Gusto mo bang maging taksil? Ang mukha ni Xia Giagia na dati may ngiti. Unti-unting nanlamig. Tumabi at tiningnan ng malalim si Carlo Reyes. Talaga ba? Paano magiging totoo ang birong sinabi noong lasing? At saka, sinabi ko yon noong wala akong kasintahan. Pero may girlfriend na ako ngayon. Paano yon mabibilang? Bawat salita. Parang kutsilyo na tumusok sa puso ni Liana Garcia. Isang kamay niya ang humawak sa sobrang sakit na dibdib. Ang kabilang kamay ay sumandal sa sofa at tumayo. Sa ilalim ng tingin ng lahat, parang baliw siyang tumawa ng malakas. Hindi nga mabibilang. May girlfriend ka. May boyfriend din ako. Biruan lang. Biruan lang lahat. Ilang salita lang ay bumalik ang ngiti sa mukha ni Xia Giagia. Tumango siya at hinawakan ang kamay ni Carlo Reyes. Naglakad papunta kay Liana Garcia. Nagkunwaring walang nangyari. Mukhang talagang misunderstanding lang iyon. Matagal ko nang narinig na may boyfriend si Ate Liana. Bakit ngayon ay hindi mo siya dinala? Blanko ang isip ni Liana Garcia. Pilit pa rin siyang umiti habang sinasalubong ang tingin ni Xia Giagia. Umuwi siya para dumalo sa kasal. Wala siyang oras. Nang marinig ito, tumango si Xia Giagia na parang naintindihan. Samantalang si Carlo Reyes sa tabi. Mabilis na kumislap ang inis sa kanyang mga mata. Puno ng kawalan ng tiwala ang kanyang tono. Sino bang boyfriend? Matagal na akong umuwi. Bakit hindi kita narinig na banggitin siya? Nang makita muli ang mukha ni Carlo Reyes, hindi na makapagsalita si Liana Garcia. Si Tangyan ay mabilis na lumapit at inalalayan si Liana Garcia. Tumingin siya kay Carlo Reyes na may put. Ang tono ng kanyang boses ay may panunuya. Si Marco Santos ang nobyo ni Liana. Siya ang pinakagwapong lalaki sa kanyang birthday party. Siya nga. Naalala ni Carlo Reyes ang pahinang iyon. Nakangiti kong sinabi na ako ay isang ordinaryong kaibigan. Parang may maling bagay. Hindi sinasadyang nagtanong pabalik. Ngunit noong araw na yon, pareho silang nagsabing ordinaryong magkaibigan lang. Mag-away lang ang magkasintahan dahil sa tampuhan. Carlo Reyes, marami ka nang naging relasyon. Hindi mo ba ito maintindihan? Isang salita lang, namula at namutla si Carlo Reyes. Tumingin siya saglit kay Tangyan. Hindi niya kayang lunukin ang galit na ito. Dahil marami na akong nakita. Kaya gusto ko pang magtanong ng ilan. Dahil pareho kayong nagsasabing boyfriend. Baka tawagan ko na lang para magtanong. Tamang-tama para makilala ko ang bagong bayaw.
Ang mga mukha ni Liana Garcia at ng kanyang mga kaibigan. Biglang dumilim ang lahat. Sabay-sabay na naalala ang mensahe ng paghihiwalay kanina. Sa kanilang mga mukha pa lang, nakatiyak na si Carlo Reyes. Dumiretso siya sa pagkuha ng cellphone at hinanap ang WeChat ko. Tumawag ng voice call. Ilang babae ang nakaalam na malalantad ang katotohanan. Gustong agawin ang telepono. Ngunit si Xia Jiajia ay napakaproteksyon. Dumiretso siyang humarang sa harapan. Si Carlo Reyes ay sumulong ng isang hakbang at ginawa ang susunod. Diretso niyang pinamax ang volume. At binuksan ang speaker para sa lahat. Biglang tumahimik ang silid. Tanging ang tunog ng ring-ring na lang ang natira. Itinago ni Liana Garcia ang kanyang mga kamay sa loob ng manggas. Mahigpit na nakakuyom ang mga ito bilang mga kamao. Tahimik siyang nanalangin sa kanyang puso. Nanalangin na huwag kong sagutin ang tawag na ito. Nanalangin na hindi ko pa nakikita ang mensaheng iyon. Sa loob ng 1 minutong pagtunog, naramdaman ni Liana Garcia na parang sasabog ang kanyang puso palabas ng dibdib. Habang malapit nang matapos ang otomatikong tawag, nang ang lahat ay parang nawawalan na ng interes. Sinagot ang telepono. May kailangan po ba kayo, Ginoong Reyes? Narinig ko na ikaw ang nobyo ni Liana Garcia. Gusto kitang imbitahin na sumama sa amin at maglaro. Sandaling tumahimik ang telepono. Halos hindi na makahinga si Liana Garcia sa kaba. Pasensya na. Nasa Manila ako ngayon. Malamang hindi ako makakapunta. Nang marinig niyang medyo normal ang boses ko, inisip ni Liana Garcia na hindi ko pa nakikita ang mensaheng iyon. Medyo gumaan ang kanyang loob. Ngunit hindi natapos doon ang aking sinabi. Napabuntong hininga siya ng may malalim na kahulugan. Nagtagal ang epekto. Tama. Nakipaghiwalay na ako kay Liana Garcia. Ginoong Reyes, huwag kang magkamali ng pag-isip. Medyo nagulat si Carlo Reyes. Pero mas nanaig ang kanyang pagkaskadenfreud. Naghiwalay na kayo? Kailan iyon? Kanina lang. Mga 10 minuto na ang nakalipas. Natanggap ko ang mensahe niyang nakikipaghiwalay. Lahat ng nakapaligid na nanonood. Lahat ay nagpakita ng mukha. Na parang gustong tumawa ngunit hindi magawa. May kagalakan sa mukha ni Carlo Reyes. Pinigilan niya ang tawa. Malamig na tiningnan ng ilang ito. Mga babaeng mayaman na sadyang nangaasar. Mahina ang boses. CJ, ipaparating ko na lang. Pasensya na sa abala. Ginoong Reyes. Kung gayon, salamat. Maligayang ika-28 kaarawan sa'yo. At naway magkatuluyan ang mga nagmamahalan. Hindi ko alam kung sinasadya o hindi. Noong binabati kita, binigkas ko ng napakadiin ang salitang 28 taong gulang. Para akong nagsasabi sa lahat, na alam ko na ang lihim na bagay na yon. Walang nangahas na magtanong sa lugar. Napilitan lang silang panoorin ang pagbaba ng tawag. Biglang naging sobrang lamig ang kapaligiran sa silid. Tahimik ng halos 5 hanggang 6 na minuto. Sa bandang huli, ang pamilya Xia ang namagitan bilang tagapamayapa. Nag-alay ng 1 basong alak kay Liana Garcia. Saka lang nila mahinahong nalampasan ang insidenteng ito. Ininom ni Liana Garcia ang huling patak ng alak sa kanyang baso. Pagkatapos inumin ito, mahigpit na ibinagsak ang baso. At umalis kasama ang ilang kaibigan mula sa birthday party. Bago umalis si Santos, si Liana Garcia sa kanyang pagkalito, ay nakarinig ng ilang usapan sa pagitan ni Marco Santos at ng iba. Si Ginoong Santos ba ay taga Manila? Narinig ko na parang, ano yon? Wala lang. Ang apelyidong Santos mula sa Manila. Medyo pamilyar. Baka nag-isip lang ako ng sobra. Paglabas ng banquet hall, ang ilang mga kaibigan ay lumapit. Hinila si Liana Garcia upang magbukas ng isa pang pribadong silid. At nagsimulang mag-alo sa kanya ng sabay-sabay. Liana, mabuti na lang hindi ka nagpakasal sa lalaking tulad ni Carlo Reyes. Dahil sa dami ng mga naging kasintahan niya sa loob ng 7 taon, kailangan pang magbukas ng 10 mesa sa kasalan. Ang babaero na ito na mahilig sa lahat ng makita. Kung sakaling pinakasalan mo siya, baka magkaroon pa ng problema. Mas mabuting manatili ka na lang kay Marco Santos. Tama. Saang aspeto ba hindi mas mahusay si Marco Santos kaysa kay Carlo Reyes? Tiyak na galit siya ngayon. Kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Liana, umuwi ka at aluin siya ng mabuti. Magpaliwanag ka ng marami. Pag-isipang mabuti ang isang mensahe at ipadala ito. Marco Santos, natalo ako sa laro namin kanina. Ang parusa ay makipaghiwalay sa kasintahan. At pagkatapos ay tumawag sa ibang tao. Para makita ang iyong reaksyon. Huwag mo itong seryosohin. Gaano ka nakatagal sa Manila? Nakapag-check-in ka na ba sa hotel? O abala ka pa sa pag-aayos ng lugar ng kasal? Babalik ka ba bukas o sa susunod na araw? Pwede ba kitang sunduin? Matagal nang naipadala ang mensahe. Ngunit walang tugon. Nakatitig si Liana Garcia sa screen. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala. Nagkatinginan ang ilang mga kaibigan. Agad na nag-isip ng paraan upang maibaling ang kanyang atensyon. Kasalan ba?
Tiyak na abala siya at hindi makakalayo. Liana, huwag ka nang mag-alala. Kapag nagkaroon na ng oras si Marco Santos, sasagutin ka niya. Kung talagang nagalit siya, bukas sasamahan ka naming pumunta sa Manila. Upang personal na humingi ng tawad. Noong natanggap ko ang mensahe ni Liana, kasama ko si Sofia de la Cruz sa silid habang sinusubukan ang damit pangkasal. Binuksan ko ang mensahe. At sa unang linya pa lang ay napatawa na ako. Akala mo ba kaya ni Marco Santos na gumawa ng ganyang dahilan? Ang talino talaga ng utak niya. Pero ngayon, wala na akong paniniwalaan kahit isa sa kanyang mga salita. Naiisip ko na, nasa harap ng maraming tao ay tinanggihan si Liana ni Carlo Reyes. Dahil napahiya, naghanap siya ng dahilan. At saka naalala ko ang kakaibang tawag na iyon. Baka mas nakakatawa pa ang eksena doon. Sa sandaling iyon, bigla akong nanghinayang. Na hindi ko nasaksihan ang pangyayaring iyon. Dahan-dahan akong napabuntong hininga. Si Sofia de la Cruz na nag-aayos ng laylayan ang damit ay dahan-dahang tumingala. Ano ang problema? Hindi ba maganda itong damit pangkasal? Kung gayon, papapalitan ko ito ng bago. Hindi na. Nakaligtaan ko lang ang isang magandang palabas dahil sa kasal. Medyo nanghihinayang lang. Magandang palabas? Anong magandang palabas? Maaari mo bang sabihin sa akin? Bagamat gusto kong ibahagi. Alam ko na hindi nararapat banggitin ang dating kasintahan. Sa harap ng aking magiging asawa. Kaya nag-isip akong umiba ng usapan. Ito ay tungkol sa mga kaibigan sa mga pagtitipon na nagkaroon ng kaarawan. At may ilang pagkakamali. Wala namang malaki. Magtuon na lang muna tayo sa kasal. Dahil ayaw kong magkwento. Hindi na nagtanong pa si Sofia de la Cruz. Pumunta siya sa sala at kumuha ng ilang matamis. Baka gutom ka na. Kumain ka muna ng konti. Pagkatapos nito, sasamahan kita kumain sa labas. May gusto ka bang kainin? Gutom na nga ako. Tinanong ko si Sofia de la Cruz kung may gusto siyang kainin. At isa-isa kong isinulat. Pagkatapos ay lumabas ako upang ayusin ang pagkain. Habang nag-order ako. Habang nalulubog sa pag-iisip. Ayon sa impormasyong aking nakuha, si Sofia de la Cruz ang ikatlong anak na babae ng De la Cruz Group sa Manila. Mas bata sa akin ng 2 taon. Siya ay may nakatatandang kapatid na babae na mas matanda sa kanya ng 2 taon. Ang isa pang nakatatandang kapatid ay 5 taon ang tanda sa kanya. Ngayon ay Vice Presidente ng De la Cruz Group. Siya rin ay pinalaki ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kaya't siya ay may mabuting pagkatao at asal. Nitong mga nakaraang taon, ang Angkang Santos at De la Cruz ay madalas na nag-ugnayan. Ang Angkang Santos ay nagsagawa ng maraming pagsusuri bago maglakas loob na magmungkahi ng kasunduang kasal. Ayon sa ina ni Santos, si Sofia de la Cruz ay tiningnan lang ang litrato ko at pumayag na agad. Tila nasisiyahan siya sa akin. Sa mga pahayag na ito, hindi ako sumasang-ayon dahil tinapos ko ang aking nakaraang relasyon at bumalik upang magpakasal. Ito ay taos-pusong pagtulong ko sa Angkang Santos. Mula simula hanggang wakas, hindi ko itinuring na mahalaga ang kasunduang kasal na ito. Iniisip ko lamang na makayanan kong tiisin ito. Hindi makatakas. Sasabihin niya sa aking ina na ito ay pag-ibig sa unang tingin. At pagkatapos ng isang hapong pagsasama, bagamat hindi pa rin kami gaanong magkalapit, nararamdaman ko pa rin mula sa mga detalye na ang mapapangasawa kong ito ay mabuti. Ang kanyang itsura ay hindi na kailangang banggitin. Natural na siya ay napakaganda. At ang kanyang ugali at pagkatao. Sa kasalukuyan, siya ay napakabait at mabuti. Siya ay organisado sa kanyang mga gawain. Maingat at maalalahanin. Marunong din siyang makisalamuha. Sa kabuuan, para sa biglaang mapapangasawang ito, ako ay nasisiyahan. Bukod sa kasiyahan, may bahid ng pagtataka. Tila maganda ang paningin ng aking mga magulang. Buong gabing uminom ng alak. Pagkagising ni Liana Garcia, unang ginawa ay buksan ang telepono. Upang tingnan kung nag-reply ako. Mahigit 12 oras na ang lumipas. Ang chatbox ay blanko pa rin. Mahigpit na kinuskos ni Liana Garcia ang kanyang mga mata ng ilang beses. Galit na ibinato ang telepono sa dingding. Bigla niyang ginising ang lahat. Nang makita ng lahat ang kanyang kilos, bigla silang nagising. Hindi nila inakala na si Marco Santos ay mahilig din sa mga ganitong laro. Mga laro ng pagpapanggap at pag-iwas. Huwag kang mag-alala, Liana Garcia. Sasamahan ka naming lahat. Para siya'y mabawi. Ang iba ay mabilis ding lumapit upang aliwin siya. Doon lang gumaan ang loob ni Liana Garcia. Paglabas ng bar, tuloy-tuloy silang pumunta sa airport. Sa daan, nakatitig si Liana Garcia sa malalayong gusali, tila nalulong sa pag-isip. May pagsisisi sa kanyang puso. Kung alam lang niyang magiging walang saysay ang lahat. Mas mabuti pa siguro kahapon na lang siya pumayag na pumunta sa Manila. Sa kanyang pag-isip, lalong lumalim ang kanyang kalungkutan. Napilitan siyang aliwin ang sarili. Mabuti na lang hindi natuloy. Nang marinig niya ang mga salitang iyon mula kay Carlo Reyes. Lubos na siyang nawala ng pag-asa. Sa mga nakaraang taon, hindi mabilang na beses siyang sumuko at gustong tumigil. Ngunit dahil sa kasunduan noong 28 taong gulang, lagi siyang may natitira pang pag-asa. Lalo na noong nagsama kami. Halos mabaliw na siya.
Hindi niya alam kung anong mukha ang dapat ipakita. Sa harap ng kasintahang laging tapat sa kanya. Ngayon, ang pagpiling ito. Panahon na upang gumawa ng pinal na desisyon. Tinanong niya nang may pag-aalinlangan ang kanyang mga kaibigan. Nakadilat ang mga mata. Pakasalan si Marco Santos. Dahil sa kanyang pamilya. Hindi naman papayag ang kanyang mga magulang, di ba? Siya ay mabuti naman. Gwapo at mabait. Pero sa tingin ko, sapat na ang mag-date. Kung kasalan na, hindi pa siya bagay sa'yo. Kahit na lahat sila ay nagpapalamig ng kanyang loob. Hindi naman pinansin ni Liana Garcia ang mga ito. Sumandal siya sa upuan. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na sumasariwa. Ang mga alaala ng aming pagsasama noon. Matapos ang kanyang ika-negatibo 25 kaarawan. Wala pang ilang buwan. Ako, lantaran o palihim, ay lagi nang nagbabanggit ng kasal. Sukatin ang kanyang intensyon. Alam niya ang aking iniisip. At alam din niya na pinipilit ako ng pamilya ko. Ngunit dahil sa sarili niyang interes, nagkunwari siyang hindi naintindihan. Ngayon, pareho na kaming hindi na bata. At ako naman ay tunay na nagmamahal sa kanya. Ayaw na rin niyang mawala ako. Kahit na ang pag-aasawa ay puno ng mga pagsubok. Gusto pa rin niyang subukan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpa siya na si Liana Garcia na mag-propose sa Manila. Nagpadala siya ng mensahe sa kanyang assistant upang kunin ang mga singsing na noong nakaraang panahon, sumikat sa internet at pinag-usapan. Bago sumakay ng eroplano, sumagot ang assistant na ang mga singsing ay nabili na sa halagang 900,000,000. Nagulat si Liana Garcia. Isang pares lamang ng singsing. Umabot sa ganun kataas. Tinanong ni Liana Garcia ang pangalan ng bumili. Sumagot ang assistant ng isang karakter na De La Cruz. Ang pamilyang De La Cruz ng Manila. Naaalala ang kilalang apelyido na ito sa kanilang bilog. Namangha rin si Liana Garcia. Pero may konting koneksyon siya sa pangalawang anak na babae ng pamilyang De La Cruz. Kaya tumawag siya upang magtanong. Ako ang bumili ng mga singsing na yon. Ang kapatid ko ay ikakasal ngayon. Ibinigay ko ito bilang regalo sa bagong kasal. Huli na ang pagtatanong mo, Liana. Ngayon din ikakasal si Miss De La Cruz. Bakit lahat ng masasayang okasyon ay nagkakasabay sa isang araw? May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Maingat pa ring pumili ng mga salita. Magalang at magandang humingi ng paumanhin. Lasing lang ako kaya nakalimutan kong bumili. Walang anuman, second miss. Dahil ikakasal na ang third miss. Pakiabot na lang ng aking pagbati. Sino kaya ang maswerteng binata? Ang kapatid ko ay ikinasal sa binatang Santos. Pantay ang estado, bagay na bagay. Nang marinig ang salitang Santos. Naalala ni Liana Garcia na si Marco Santos ay may apelyido ring Santos. Kaya ba siya ay dumalo sa ang kasal ng pamilya De La Cruz at pamilya Santos? Mayroon bang mga pinsan o kaibigan si Marco Santos sa Manila, Santos City? Maraming kakaibang ideya ang pumasok sa isip ni Liana Garcia. Nang bumaba siya ng sasakyan, tinamaan ng malamig na hanging taglamig. At biglang nawala ng tuluyan. Umiling siya. Itinaas ang kamay at idinampi sa kanyang noo. Itapon na ang mga magulong kaisipang ito. Iwan sa likod ng isip. Siya ay isang ordinaryong taga-probinsya. Paano siya magkakaroon ng kaugnayan sa pamilya Santos? Pagkatapos lumapag ang eroplano sa paliparan ng kabisera, tumawag sa akin si Liana Garcia. Ang paligid ay puno ng maingay na boses ng tao. Ang kanyang ugali ay hindi masyadong mabuti. Ang dating kasintahan ay sadyang tumawag. May kailangan ka ba? Sa sandaling marinig ang tawag na dating kasintahan, naaalala agad ni Liana Garcia ang nangyari kahapon. Tumataas ang kanyang presyon ng dugo. Ngunit alam niyang hindi ito ang oras para magalit. Kaya pinigilan na lang niya ang kanyang galit. At matyagang nagpaliwanag. Marco Santos, ang sinabing hiwalay kahapon ay talagang isang biro lamang. Maaari mo ba akong paniwalaan? Ba, hindi ako interesado kung laro ito o hindi. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Abala ako ngayon. Walang oras para makipagkwentuhan sa'yo. Pagkasabi ko, hindi ko na pinansin ang reaksyon niya. Diretso kong pinatay ang tawag. Si Liana Garcia ay namula ang mukha sa inis dahil sa ganitong trato. Huwag kayo mag-away sa telepono. Kapag nagkita na kayo, magsabi ka ng magiliw na salita. Sunod-sunod na payo ng mga kaibigan niya. Unti-unting kumalma si Liana Garcia. Pumunta sa Tingkuan Manor. Nang mabanggit ang salitang Tingkuan Manor, saka lang napagtanto ng lahat na may mali. Nagtinginan sila sa isa't isa. Hindi ba ito ang sikat na mayaman na lugar sa Manila? Ang mga nakatira doon ay mga taong kahit isang ubo lang ay makakagulo sa buong bilog. Kaibigan ni Marco Santos. Ang piging ng kasal ay gaganapin sa Maynila. Kinabahan din si Liana Garcia sa kanyang kalooban. Bago sumakay ng eroplano, ang mga isipang iyon ay unti-unting lumilitaw muli. Hindi kaya, si Marco Santos ay talagang malayong pinsan ng pamilyang Santos. Sa ika-negatibo 1:30 oras 30 minuto, malapit nang magsimula ang kasal. Sunod-sunod na umuupo ang mga bisita. Nakatayo ako sa balkonahe ng itaas na palapag. Ang kasal na ito ay pinlano at inayos mismo ni Sofia de la Cruz.
Napakaingat. Noon ko lang napagtanto. Ang sinabi ng aking ina ay tila hindi kasinungalingan. At medyo mahinahon pa. Ang pagsasama ng pamilyang Santos at De La Cruz. Sa lohikal na pagsasalita, ang buong bilog ng mga maimpluwensyang pamilya ay darating. Ngunit sa pinakamataas na tantya. Sa oras na ito, hindi mabilang na aircon ang nailagay. Pinalamutan bilang mga flower stand gamit ang mga bulaklak na inangkat mula sa Europa. Ang mga pabor sa kasal na ibinigay sa harapang desk ay mga kandadong puso na gawa sa purong ginto. Bawat bisita ay may isa. Ang marangya at labis na pagpapakita. Nagpapakunot din sa akin na lumaki sa ibang bansa. Inayos ko ang aking buhok na ginulo ng hangin. Malapit na akong magbuntong hininga. Lumapit si Sofia de la Cruz. Malamig sa labas. Pumasok na tayo. Tumango ako. Sumunod ako sa kanya papasok ng silid. Si Sofia de la Cruz ay nagdala sa akin ng isa na namang mainit na kape. May tumawag kanina at sinabing nasa Manila na siya. Tinanong kung saan ang venue ng kasal. Kaibigan mo ba yon? Kailangan ba naming magpadala ng tao sa pintuan para sunduin siya? Anong kaibigan? Mabilis kong kinuha ang cellphone at tiningnan ang tawag log. Nakita ko ang 2 letra na Tangyan. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ng mukha ko. Tawag ni Tangyan. Nasa Manila na siya. Ngumiti ako ng may kahulugang hindi maintindihan. Hindi na kailangan pumunta. Sila mismo ang papasok. Siya nga pala. Napakaraming tao ang dumating sa venue. Nakikita ko na maraming kamera sa kalapit na bundok na palihim na kumukuha. Magpadala na lamang ng tao para palakasin ang seguridad. Para maiwasan ang anumang insidente. Hindi na nag-isip pa si Sofia de la Cruz at pumayag na lamang. Bago umalis, ibinigay niya sa akin ang singsing pangkasal. Pinanood ko si Sofia de la Cruz na umalis sa silid. Saka ko lang pinakawalan ang tawa na ilang sandali kong pinigilan. Dumating si Liana Garcia sa kasal ko. Hindi ko maisip kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya akong nakatayo sa entablado. Gaano kaganda ang magiging mukha niya. Itinaas ko ang kahon ng singsing at binuksan ito. Nang makita ko ng malinaw ang mga singsing sa loob, medyo natigilan ako. Ang mga singsing na ito, 2 buwan na ang nakalipas, nakita ko ito sa isang magasin. Ibinahagi ko pa ito kay Liana Garcia. Noong mga panahong iyon, iniisip ko, ang araw na luluhod ako sa isang tuhod para mag-propose sa kanya. Sino ang makakaisip? Makalipas lamang ang 2 linggo. Malalaman ko na ang tungkol sa kanya at kay Carlo Reyes. Ang kasal at mga singsing na matagal kong hinintay. Ngayon, nasa akin na ang lahat ng ito. Tungkol naman sa mapapangasawa. Nagbago ito sa huli. Hanggang ngayon. Sa lahat ng nangyari sa nakaraang 7 taon. Wala na akong anumang nostalhik na damdamin. Naiwan na lamang ang pasasalamat. Eksaktong 11:00 nagsimula ang kasal. Sa ilalim ng tingin ng lahat, hinawakan ni Emmer de la Cruz ang kamay ng kanyang anak at dahan-dahang lumakad papasok sa entablado. Inihatid siya sa tabi ko. Matapos sundin ang mga ritual sa unang bahagi. Dumating na ang bahagi ng pagpapalitan ng singsing. Kinuha ko ang singsing pangkasal at malapit ko na itong isuot kay Sofia de la Cruz. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa ilalim ng entablado. Narinig ko ito at tumingin. Agad kong nakita si Liana Garcia. Para siyang nabaliw, itinulak niya ang mga taong humaharang sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa entablado. Sumunod ang ilang mga kaibigan niya, sumugod kasama niya. Sumisigaw ng pangalan ko. Ang biglaang pagbabago. Nakuha ang atensyon ng lahat ng bisita. Ang mga tingin ng lahat ay naglalakbay sa pagitan ng entablado at ng paligid. Sa harap ng mga masasamang tingin na nagmumula sa lahat ng direksyon. Ako ay nanatiling kalmado. Tumingin ako kay Liana Garcia. Nakita ko ang kanyang pagkalito at pagtataka. Dali-dali akong humingi ng tawad kay Sofia de la Cruz at nagpaliwanag. Kaibigan ko siya na nasa inyong mga upuan. Pwede bang ihinto muna ang seremonya ng kasal? Bigyan mo ako ng ilang minuto para kumbinsihin sila. Si Sofia de la Cruz ay tumango pagkaraan ng ilang sandali. Iwinagayway ko ang aking kamay upang pigilan ang lahat ng mga tauhan. Nasupil na ng mga gwardya ang mga nagkakagulo. Sila ay hahatakin na palabas. Nang makita akong nagtaas ng kamay bilang senyas, doon lamang sila tumigil. Mula simula hanggang katapusan. Ang tingin ni Liana Garcia ay nakalop ng mahigpit sa akin. Hindi ito umalis kahit isang saglit. Nang makita akong nakasuot ng damit pangkasal ng lalaki, nakatayo sa harap niya na may mukhang payapa at walang ingat. Hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Sabi mo dumalo ka sa kasal ng kaibigan. Ang kaibigan mo ba ay ang sarili mo? Medyo hindi ko napigilan ang mapangiti. Sa pangkalahatan, ang kasabihang may kaibigan ako. Hindi ba't laging tumutukoy sa sarili? Natawa si Liana Garcia sa inis. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata at muling buksan, nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Ito ba ang dahilan mo para magpakasal ng hindi ko alam? Ano ang ibig sabihin ng palihim? Ang kasal sa pagitan ng pamilya Santos at De La Cruz ay kumakalat na sa online ng mahigit 1 buwan. Liana Garcia, hindi ka ba gumagamit ng internet?
Ang mga salitang Santos at De La Cruz ay biglang nagpaalala kay Liana Garcia ng isang bagay. Bigla siyang lumingon sa nobya sa tabi. Ang mukha ni Sofia De La Cruz ay may 5 bahaging pagkakahawig kay Miguel De La Cruz, ang kanyang pangalawang kapatid. Kaagad itong nakilala ni Liana Garcia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang balat sa gilid ng kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang buong pagkatao ay tila nagsasabi ng 4 na malaking salita, hindi makapaniwala. Ang mapapangasawa ni Sofia De La Cruz ay si Marco Santos. At sino naman si Marco Santos? Si Tangyan sa likuran. Napagtanto rin ng ilang tao ang isyong ito. Sumigaw sila ng may matinding gulat. Marco Santos, ikaw ay miyembro ng pamilyang Santos ng Jinbei. Tahimik ko silang pinagmasdan. Nagpakilala ako ng may pasensya. Sa mas tumpak na pagsasalita. Ako ang susunod na tagapagmana ng lungsod ng Jinbei Santos. Ang nag-iisang anak na lalaki ni Antonio Santos at Ianje Yesheng. Ang mapapangasawa ni Sofia De La Cruz. Mayroon pa bang pagdududa ang lahat sa aking pagkakakilanlan? Ang pagsasabuatan na ito. Diretsyo niyang pinatahimik ang 6 na tao. Sa loob ng venue. Ang mga binibining ito ay may kakayahang mag-utos ng hangin at ulan. Ngunit ito ang kabisera ng Jinbei. Ang kanilang munting angkan at katayuan ay sadyang walang katapat sa harap ng 2 pamilyang Santos at De La Cruz. Hindi alam kung gaano katagal ang katahimikan. Bago nagsalita si Liana Garcia na may paos na boses. Nagtanong ng isang bagay na napakahalaga para sa kanya. Bakit hindi mo kailanman sinabi ito noon? Hindi ba marami ka ring itinago sa akin? Tulad ng kasunduan noong 28 taong gulang. 2 pangungusap lamang at ang mukha ni Liana Garcia ay naging lubos na maputla. Muli siyang nagpumiglas at nagmamadaling nagpaliwanag ng paulit-ulit. Maari kong ipaliwanag ang bagay na ito. Marco Santos, hindi ko talaga nakalimutan si Carlo Reyes. Ngunit sa 7 taong ito, sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi, si Sofia De La Cruz na tahimik na nanonood sa tabi, ay pinutol ang kanyang mga salita. Sinabi niya sa mga security guard, dalhin na sila palabas. Hinawakan ni Sofia De La Cruz ang aking kamay. At napakabait na nakipag-usap sa akin. Ngayon ay hindi angkop na harapin ang mga ito. Marco Santos, pagkatapos ng kasal, ay mag-imbita na lang tayo ng hiwalay ng iyong mga kaibigan para kumain. Huwag na nating paabutin ng matagal ang mga panauhin. Hindi ko inaasahan na si Sofia De La Cruz, sa ganitong kritikal na sandali, ay gagawa ng ganitong determinadong desisyon. Bagaman tumango ako at pumayag. Marami pa rin akong mga pagdududa sa aking isip. Ngunit hindi ito ang magandang panahon upang magpaliwanag. Sinamahan ako ni Sofia De La Cruz, at magkasama kaming bumalik sa gitna ng entablado. Muling tumugtog ang masayang himig ng piano. Sa gitna ng mga pagbati mula sa lahat, ang mag-asawa ay nagsagawa ng seremonya ng pagpapalitan ng singsing. Sa sandaling itinapon ng bukwet, bumagsak mula sa langit ang maraming talulot, balahibo, at makukulay na laso. Ang nakakasilaw na sikat ng araw sa tanghali ay bumuhos kay Sofia De La Cruz, na nagpapakita ng kanyang pinong at magandang munting mukha. Tumalikod ako at hindi na lumingon. Humarap ako at naglakad ng malalaki patungo sa hinaharap at bukas. Pagkatapos ng ingrandeng kasal na ito, ako ay medyo pagod. Naalala ko ang mga nangyari kanina. Sa tingin ko, panahon na para kay Sofia De La Cruz na makipag-usap ng bukas at tapat. Ang mga nangyari ngayon, may gusto ka bang itanong sa akin? Tumigil ang kamay ni Sofia De La Cruz na nagpupunas ng mukha. Tumingin sa akin si Sofia De La Cruz. Kung gusto mong sabihin, may itatanong ako. Kung ayaw mong sabihin, wala akong itatanong. Ang kanyang katamtaman at banayad na saloobin ay nagdulot sa akin ng kaunting sorpresa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na para bang nagpakasal ako sa isang pambihirang tao. Hindi ka ba nagtataka kung ano ang relasyon ko sa kanila? Ano ba talaga? Hindi ka ba nag-aalala sa lahat ng nangyari ngayon? Mayroon bang mga komplikasyon sa likod nito? Umupo si Sofia De La Cruz sa malambot na upuan sa tabi. Puno ng kalmado ang kanyang mga mata. Nagtatanong at nag-aalala. Ngunit hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay matagumpay na natapos ang kasal natin. Naging asawa kita. Magkasama tayong haharap sa maraming mga bukas. Tungkol sa nakaraan, kung nais mong ibahagi, matutuwa ako. Kung ayaw mong sabihin, maiintindihan ko rin. Lumipas na ang lahat. Bakit kailangan pang magpumilit sa mga bagay na hindi na mababawi? Sa isang saglit, naramdaman ko ang agwat sa pagitan ng mga tao. At muling nabago ang aking pagkakakilala kay Sofia De La Cruz. Naapektuhan ng kanyang mga salita. Ayaw ko nang magtago pa. Buti na lang at nagpaliwanag ako ng tuwiran. Ang mga taong iyon sa kasal ay ang dati kong kasintahan at ilan sa kanyang mga kaibigan. Nagtagal kami ng 7 taon. Balak ko sana siyang pakasalan. Ngunit palagi siyang may gusto sa iba. Nang malaman ko, nagpa siya akong makipaghiwalay at bumalik sa Beijing. At saka, patuloy na kinukulit ako ng mga magulang ko tungkol sa kasal. Kaya pumayag na lang ako. Kahapon, opisyal kaming naghiwalay. Hindi niya alam na ako ay taga-pamilyang Santos. Kaya nagdulot siya ng gulo sa kasal. Habang nakikinig,
Isang napakasabting ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Sofia de la Cruz. Medyo kakaiba. Kahapon pa lang naghiwalay. Ngayon ay ikakasal na. Baka naman masyadong nagmamadali yan. Siguro nga medyo nagmamadali. Pero ikaw at ako ay pinag-isang negosyo lamang. Basta sa paningin ng ibang tao. Mapanatili nating matatag ang relasyon bilang mag-asawa. Di ba sapat na yon? Sinabi ko ito. Na may ekspresyong tila natural lang sa akin. Kaya napangiti ng bahagya si Sofia de la Cruz. Di wala kang pakialam. Kung anong uri ng tao ang iyong mapapangasawa. Hindi gaanong. Gusto ko lang mamana ng maaga ang Santos Group. Nanginginig ng malalim ang puso ni Sofia de la Cruz. Matagal niya akong tinitigan. At pagkatapos ay marahang tumango. Si Liana Garcia ay hinaladlad ng mga gwardiya sa ilang daang metro. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan sa kanyang buhay. Ang iba niyang mga kaibigan ay hindi rin nagtagumpay. Sila ay itinapon sa labas ng pasukan ng resort. Hinarang ng ilang dosenang gwardiya. Galit ngunit walang magawang magsalita. At sa ilalim ng mga hagdan, ay may daan-daang mamamahayag na may bitbit na kamera. Nag-aantabay na hindi nila makuha ang eksena ng kasalan ng siglo. Ilang matatalinong mamamahayag. Agad na nakilala si Liana Garcia. Mabilis na sumigaw at sumugod para makapanayam. Binibining Garcia, ikaw ba ay imbitado sa kasal ni Binibining de la Cruz? Napakasama na ng kanyang kalooban. At ngayon ay nahuli pa siya. Nang ganoon kapangit na litrato. Biglang nagalit. Itinulak niya ang taong humahadlang sa kanya. Nabagsak ang ilang kamera. Pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga kasama. Nang gabing iyon, ang insidente ng pananakit ni Liana Garcia sa mamamahayag ay napunta sa headline ng balitang showbiz. Ang reputasyon ng Garcia Group ay biglang bumagsak ng husto sa isang gabi. Sunod-sunod na lumitaw ang mga iskandalo. Kahit gumastos ang pamilya Garcia ay hindi na ito mapigilan. Nang tumawag si Carlo Reyes, si Liana Garcia ay nakapagkulong sa kanyang kwarto sa hotel. Lasing na lasing. Hello, Liana. Nakita ko sa balita na ang kasal sa pamilya de la Cruz ay si Marco Santos. Siya ay miyembro ng pamilya Santos. Ano naman kung ganoon? Matapos marinig ang tiyak na sagot, ang boses ni Carlo Reyes ay may kaunting saya. Kanina sinabi sa akin ni Gia, ang pinagsamang proyekto ng apat na pamilya Garcia, Tang, Reyes, at siya. Nabuo na ang plano. Daw ang huling desisyon para maisakatuparan ang proyektong ito ay nasa Manila. Dahil matagal kang nakipagrelasyon sa kanya. May paraan ba para humingi ng tulong sa kanya? Ibigay ang proyektong ito sa atin. Bagaman malabo ang isip ni Liana Garcia, nanatili pa rin ang kanyang huling bait. Napangiti siya ng malamig. Malungkot ang tono. Humingi ng tulong sa kanya. Napangasawa na niya si Sofia de la Cruz. Ano naman doon? Hindi ba kayo magkasama ng 7 taon? Kahit ngayon ay naghiwalay na kayo. Dapat ay may alaala pa rin siya sa inyong nakaraan, di ba? Subukan mo. Kanina tinawagan ako ni Uncle Garcia, nagtatanong kung nasaan ka. Galit na galit ang tono. Kung magagawa mong makuha ang proyektong ito, mapapatawad ka rin ng matanda. At hindi na sasama ang loob sa iyo sa nangyari ngayon, di ba? Matapos marinig ang payo na ito, bahagyang lumuwag ang loob ni Liana Garcia. Hindi na siya nag-atubili. Nagbigay lamang ng hindi tiyak na sagot. Pagkatapos ay pinatay ang tawag. Nagpumilit siyang tumayo at pumunta sa banyo upang maghugas ng mukha. Naging malinaw ang kanyang isip pagkalipas ng ilang minuto. Kumatok at pumasok si Tangyan. At sinimulan din siyang kausapin tungkol sa proyektong ito. Nakaupo si Liana Garcia sa sopa. Malamig ang tingin sa labas ng bintana. Gulong-gulo ang kanyang isip. Ang proyektong ito ay isang malaking matabang piraso. Ilang puwersa mula sa Beijing, Shanghai, Hong Kong at Macau ang nag-aagawan. Ang dahilan kung bakit nagsanib ang 4 na pamilya sa Shanghai. Para lang masiguradong makakain ng maayos. At ayon sa nakalap na impormasyon, ang nasa itaas na namamahala sa proyektong ito. Sa langis, 8% ay si Isabel Santos. Ang kanyang tunay na tiyahin. Kung makakonekta sa kanya sa linyang ito, iyon talaga ay magiging doble ang resulta sa kalahating pagsisikap. Nag-isip sandali si Carla Reyes. Si Liana Garcia ay nagpa siyang subukan pa rin. Hindi lang para sa proyektong ito, kundi para rin sa kanyang pansariling hangarin. Gusto pa niyang makahanap ng pagkakataon na makita ako muli. 2 araw pagkatapos ng kasal. Matapos makuha ang sertipiko, dumiretso ako sa pansamantalang punong tanggapan ng grupo. At umupo bilang pangalawang pangulo. Para mas mabilis akong maka-adjust. Ibinigay sa akin ng aking ama ang ilang mga sekretarya at katulong na kanyang pinaunlad. Lahat ay ibinigay sa akin. Nagbasa ako ng mga ulat at dokumento sa buong araw. Sa wakas, naunawaan ko ang kalagayan sa loob ng grupo. Sa pangkalahatan, may ideya na ako. Nang ako'y magkamalay, natuklasan kong madilim na. 8:00 na ng gabi. Sa buong gusali, tanging opisina ko lang. Ang may ilaw pa. Bakit ka pumunta? Umiti ng bahagya si Sofia de la Cruz. Ang tono ay may bahid ng pagkawalang saysay.
Ngayon ang ikalawang araw ng aming kasal. Sa prinsipyo, dapat nasa bakasyon pa ako sa kasal. Naalala ko lang na kaninang umaga ay lumabas ako mula sa tanggapan ng sibil. Pagkatapos sabihin pupunta sa kumpanya. Ang banayad na ekspresyong ipinakita ni Sofia de la Cruz. Sa wakas ay naunawaan ko ang kahulugan ng ekspresyong iyon. Medyo nahihiya akong magpaliwanag. Unang kasal. Walang gaanong karanasan. Kalimutan mo na ang mga bagay na ito. Mga bagay tulad ng leave sa kasal at honeymoon. Dapat ay mga alalahanin ng ordinaryong mag-asawa. Kasal lamang tayo para sa negosyo. Hindi na kailangan magdiwang, hindi ba? Sa mga mata ni Sofia de la Cruz, ay may bahagyang pagkadismaya na halos hindi mapansin. Ngunit mabilis na pinakalma ang sarili. Kung busy ka, hindi naman kailangan ang pagdiriwang. Ngunit tayo ay ikinasal na. Pakisamahan ang abalang tao sa hapunan. Siguradong sasang-ayon si Vice Presidente Santos, di ba? May bahid ng pambabastos ang tono niya. Kaya hindi ko napigilang ngumiti. Masayang tumango at sumakay sa sasakyan. Ang hapunan ay idinaos sa isang sikat na western restaurant. Oras na ng kainan. At medyo nahuli pa ang dalawa. Puno na ang mga pribadong silid. Gutom na rin ako. Tamad nang mag-aksaya ng oras. Matapos kumuha ng pahintulot mula kay Sofia de la Cruz, naupo kami sa isang sulok malapit sa bintana ng bulwagan. Pagkuha ng menu, diretso itong ibinigay ni Sofia de la Cruz sa akin. At ipinakilala niya ang ilang signature dishes ng restaurant. Sa kanyang mungkahi, nag-order ako ng 4 o 5 gusto ko. Pagkatapos ay ibinalik ko ang menu sa kanya. Pero hindi na nag-order si Sofia de la Cruz. Talaga bang hindi ka na magdadagdag ng ilang putahe? Baka kakaiba ang aking panlasa. Hindi mo tiyak na magugustuhan. Ngumiti siya at umiling. May kislat sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Dahil mag-asawa na tayo. Araw-araw tayong kakain sa isang mesa mula ngayon. Ang mga gusto mo, syempre dapat kong subukan at subukan. Unti-unting tanggapin. Kasal tayo. Hindi naman tayo ibinenta. Kapag kumakain, may karapatan tayong pumili ng sarili nating paboritong pagkain. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Pwede tayong mag-usap. Lahat ba ay pwedeng pag-usapan? Di ang tungkol sa hindi pagpapaliban ng honeymoon, pwedeng pag-usapan. Habang seryoso siyang nakatingin. Akala ko may hihingin siya. Pero ang lumabas sa kanyang bibig ay tungkol sa honeymoon. Medyo nagulat ako. Gusto mo ba talagang mag-honeymoon? Matagal kang naghanda para sa kasalang ito. Gusto mong magpahinga ng mabuti. At pati na rin ang mga nakatatanda sa magkabilang pamilya. Ayaw nilang mabilis kaming magkalapit. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ang honeymoon. Ano sa tingin mo? Naririnig ko ang taimtim niyang tono. Ang mga dahilan na inihanda ko na. Lahat ay nananatili sa lalamunan. Sa totoo lang, si Sofia de la Cruz ay isang mabuting asawa. Lagi niyang iginagalang ang aking opinyon. Siya sa akin ay opsyonal lamang. Hindi ko rin gustong dahil sa maliit na bagay na ito. Nasaktan ko na ang kanyang puso kaya pumayag ako. Matapos makuha ang kumpirmadong sagot, lalong naging maliwanag ang ngiti ni Sofia de la Cruz. Sige, hintayin mo munang matapos ang abalang ito. Kapag may oras na ako, ayusin ko. Si Liana Garcia ay naghintay ng isang araw sa labas ng gusali ng Santos Group. Bago ako nakita, sinundan niya ako hanggang sa restaurant. Gusto niyang magkaroon ng pagkakataon na magkita kaming dalawa ng mag-isa. Pero buong gabi, hindi ako umalis sa aking upuan. Pero si Sofia de la Cruz ay nakikipagkwentuhan at tumatawa. Ang eksenang nag-aalaya ng pagkain ay labis na sumakit sa kanya. Ang mga pagkain sa mesa ay inihain 2 oras na. Hindi siya kumain kahit isang subo. Laging nakatuon ang kanyang mga mata sa aking banayad ng ngiti. Sa wakas ay hinintay niya akong tumayo at pumunta sa banyo. Agad siyang sumunod ni Liana Garcia palabas. Sa koridor, tinatawag ako. Marco Santos, bakit ka pumayag na pakasalan si Sofia de la Cruz? Lumingon ako. May kislap ng pagkagulat sa aking mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, naghiwalay na tayo, di ba? Anong kinalaman mo kung magpakasal ako o hindi? Ang aking walang pakialam na tono. Naramdaman ni Liana Garcia na siya ay minamaliit. Biglang bumangon ang galit sa kanyang puso. Ang kasal ng 2 pamilya ni na Santos at Juan. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas ng ito ay napagpasyahan. Noong panahong iyon, hindi pa tayo naghihiwalay. Nakahanap ka na ng ibang mapag-iwanan. Inakbayan ko ang aking mga braso at sumulyap sa kanya. Mahinahon ang tono ng boses. 1 buwan na ang nakalipas. Nagplano na akong bumalik sa Beijing para magpakasal. Pero bakit ka naman magagalit? Ilang salita lang, napatahimik ka na. Walang masabi si Liana Garcia. Pinisil ang kamao. Pilit na pinigilan ang pag-alon ng dibdib ng pagkadismaya at pagsisisi. Gusto pa ring magpaliwanag para sa sarili. Tungkol sa amin. Hindi iyon ang iniisip mo. Alam kong hindi niya ako gusto. Pero dahil matagal na kaming magkakilala. At may ganoon kaming pangako. Kaya naging isang obsesyon ito sa aking puso. Naisip ko na maging maayos tayo. Sa daan papuntang Manila.
Handa na rin akong mag-propose sa'yo. Napili ko na ang singsing. Marco Santos, maaari mo ba akong pagkatiwalaan kahit isang beses? Tinanggihan kanya ng tuluyan. Saka mo lang naalala na ako ang backup mo. Sayang na. Kasal na ako. Liana Garcia. Mas mabuti pang mag-propose ka kay Carlo Reyes. Baka pumayag pa siya. Ang aking tono ay puno ng hindi nakatabong panunuya, na naging dahilan upang lalong dumami ang sakit ni Liana Garcia. Sumulong siya ng isang hakbang upang hawakan ang aking kamay. Ngunit iniwasan ko. Hindi ko siya nagustuhan kailanman. Noon ay ako'y nalilito. Hindi ko nakita kung sino talaga siya. Hanggang pagkatapos ng birthday party na yon. Ngayon ko lang naunawaan. Sa 7 taong ito, nasanay na akong kasama ka sa tabi ko. Gusto talaga kitang pakasalan. Noon akala ko tungkol sa kanya. Kahit may 2 jowa, mayroon pa rin siyang tunay na damdamin. Ngayong narinig ko ang mga sinabi niya. Nandidiri na ako. Galit ka kay Carlo Reyes at ayaw mong tanggapin kanya. Galit ka dahil itinuring kanyang backup. Sa tingin mo ba na sa 7 taong paghihintay kay Carlo Reyes, ang iyong malalim na pagmamahal ay nakikita ng langit at lupa? Halos naantig ka na sa sarili mo. Ngunit habang galit ka sa kanya, naisip mo ba? Sa totoo lang, hindi ka rin naman iba kay Carlo Reyes. Hindi ka niya sinagot at pinatagal ka. Dahil may hinanakit ka, pinatagal mo rin ako. Pareho lang kayong mga walang kwenta. Bakit ka pa magpapanggap na hindi mo siya kilala sa harap ko? At magdrama na sana hindi mo ginawa yon. Sa isang iglap na wala ang kulay ng mukha ni Liana Garcia. Tanging maputla na lamang ang natitira. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya ngayon. At ayaw ko nang magpatuloy sa pagkakagulo sa kanya. Lumingon ako at naglakad papunta sa bulwagan. Nang magkasalubong kami, hindi napigilan ni Liana Garcia ang sarili. Bigla niya akong hinila. Ang pasensya ko ay umabot na sa hangganan. Diretso ko siyang tinulak. Hinawakan niya ang aking balikat, ang lumang chandelier na hindi na naayos. Bumagsak ito ng malakas na tunog. Diretso sa aking ulo. Sa sandali ng panganib, subconsciously tinulak ako ni Liana Garcia palayo. Isang malakas na pagbagsak. Ang bakal na chandelier na may timbang na ilang 10 kilo. Tumama ito sa kanyang balikat. Ako, na natulak ng ilang metro ang layo, ay nakasalubong si Sofia de la Cruz na darating. Hindi niya napigilan na lumingon. Isang sulyap lamang ay nakita na. Si Liana Garcia na nakahandusay sa lupa. Siya ay naghihilom sa sakit, nakakulong. Ang kaliwang kamay niya ay mariin na humawak sa kanang balikat. Ang buong mukha niya ay namumula sa sakit. Ang mga waiter na dumating dahil sa ingay. Lahat ay lumapit upang suriin ang sugat ni Liana Garcia. Si Sofia de la Cruz ay sumimangot at nagtanong sa akin kung may sugat ba ako. Matapos makumpirma na ligtas ako, siya ay napahinga ng maluwag. Inalalayan ako upang umalis sa lugar na ito ng gulo. Sa pagtingin sa likod ng dalawa na nagkahawak kamay na umaalis, si Liana Garcia na nakahiga sa lupa, ay mariing kinagat ang kanyang labi. Gusto niyang maglabas ng anumang tunog, ngunit hindi mapigilan ang hikbi sa kanyang lalamunan. Siya ay nagpikit na walang pag-asa. Sa kanyang isipan ay pumapasok ang isa-isa niyang alaala. Noong hindi siya makatulog, nagluluto ako sa kanya ng malinamnam na lugaw. Noong gabi siya ay hindi makatulog, pipilitin ko ang aking antok upang makinig ng mahinang musika kasama siya. Nagluluto ng lugaw, sopas, at sabaw. Dati, ang lahat ng may kinalaman sa kanya, ako ay naging maingat at interesado. Ngayon, para iligtas ako, siya ay nasaktan ng ganito. Ako naman ay walang reaksyon. Hayagan akong umalis kasama ang iba. Hanggang sa sandaling ito, si Liana Garcia ay sa wakas naniwala. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya ngayon. At ayaw ko nang magpatuloy sa pagkakagulo sa kanya. Lumingon ako at naglakad papunta sa bulwagan. Nang magkasalubong kami, hindi napigilan ni Liana Garcia ang sarili. Bigla niya akong hinila. Ang pasensya ko ay umabot na sa hangganan. Diretso ko siyang tinulak. Hinawakan niya ang aking balikat, ang lumang chandelier na hindi na naayos. Bumagsak ito ng malakas na tunog. Diretso sa aking ulo. Sa sandali ng panganib, subconsciously tinulak ako ni Liana Garcia palayo. Isang malakas na pagbagsak. Ang bakal na chandelier na may timbang na ilang 10 kilo. Tumama ito sa kanyang ulo. Ako, na natulak ng ilang metro ang layo, ay nakasalubong si Sofia de la Cruz na darating. Hindi niya napigilan na lumingon. Isang sulyap lamang ay nakita na. Si Liana Garcia na nakahandusay sa lupa. Siya ay naghihilom sa sakit, nakakulong. Ang kaliwang kamay niya ay mariin na humawak sa kanang balikat. Ang buong mukha niya ay namumula sa sakit. Ang mga waiter na dumating dahil sa ingay. Lahat ay lumapit upang suriin ang sugat ni Liana Garcia. Si Sofia de la Cruz ay sumimangot at nagtanong sa akin kung may sugat ba ako. Matapos makumpirma na ligtas ako, siya ay napahinga ng maluwag. Inalalayan ako upang umalis sa lugar na ito ng gulo. Sa pagtingin sa likod ng dalawa na nagkahawak kamay na umaalis, si Liana Garcia na nakahiga sa lupa, ay mariing kinagat ang kanyang labi. Gusto niyang maglabas ng anumang tunog, ngunit hindi mapigilan ang hikbi sa kanyang lalamunan. Siya ay nagpikit na walang pag-asa. Sa kanyang isipan ay pumapasok ang isa-isa niyang alaala. Espesyal na nagluto ng itlog para sa kanya upang pampalamig. Noong gabi siya ay hindi makatulog, pipilitin ko ang aking antok upang makinig ng mahinang musika kasama siya. Nagluluto ng malinamnam na sopas at sabaw. Dati, ang lahat ng may kinalaman sa kanya, ako ay naging maingat at interesado.
Ngayon, para iligtas ako, siya ay nasaktan ng ganito. Ako naman ay walang reaksyon. Wala akong pakialam sa nararamdaman niya ngayon. At ayaw ko nang makipag-away pa sa kanya. Lumingon at naglakad patungo sa bulwagan. Habang nagkakasalubong sila, hindi napigilan ni Liana Garcia. Hinila ako ng biglaan. Umabot na sa hangganan ang aking pasensya. Diretsahang itulak siya palayo. Hinila ang lumang sira-sirang chandelier sa itaas ng kanyang ulo. Bumagsak ito ng may malakas na putok. Diretso sa aking ulo ang bagsak nito. Sa sandali ng panganib, si Liana Garcia ay likas na itinulak ako sa tabi. Isang malakas na putok. Ang mabigat na bakal na chandelier na ilang 10 kilo ay bumagsak sa kanyang ulo. Ako na itinulak sa ilang metro ang layo. Nagkasalubong ko si Sofia de la Cruz na dumarating. Hindi niya napigilang lumingon. Sa isang sulyap ay nakita si Liana Garcia na nakahandusay sa lupa. Masakit siyang nakapulupot. Mahigpit na tinakpan ng kaliwang kamay ang kanang balikat. Namula ang buong mukha dahil sa sakit. Ang mga serbidor na dumating nang marinig ang ingay. Lahat ay lumapit upang tingnan ang sugat ni Liana Garcia. Si Sofia de la Cruz ay sumimangot din habang nagtatanong sa akin. Nasaktan ka ba? Nang makumpirma niyang ligtas ako, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Hinawakan niya ako at iniwan ang lugar na ito. Pinagmamasdan ang kanilang magkasamang pag-alis. Si Liana na nakahandusay sa sahig. Mahigpit na kinagat ang kanyang labi. Gustong maglabas ng anumang tunog. Ngunit hindi mapigilan ang paghikbi sa kanyang lalamunan. Nakapikit siya ng may pagkasiraan ng loob. Ang mga alaala ay pumapasok sa kanyang isipan. Nagpakulo siya ng itlog para pampalamig ng lalamunan niya. Noong hindi makatulog siya sa gabi, pipilitin kong labanan ang antok at makikinig ng mahinang musika kasama siya. Nagtiis sa paggawa ng sabaw. Noong dati, anumang may kinalaman sa kanya. Lahat inaalala ko ng mabuti. Ngayon nasaktan siya ng ganito para iligtas ako. Wala man lang akong reaksyon. At siya'y lumisan kasama ang ibang tao. Hanggang sa sandaling ito, saka lamang natiyak ni Liana. Ang akin na yon ay hindi na ang kilala niya dati. Hindi na ako ang tanging akala niya. At hindi ko na rin siya mahal. Pagdating ko sa bahay, unti-unti lang kumalma ang aking loob. Nakahiga ako sa sofa at umiinom ng mainit na tsaa. Ang naalala ko ang nangyari kanina. Medyo kinilabutan pa rin ako. Magtatapon sana ako ng ilang biro kay Sofia de la Cruz. Pero nang lumingon ako, nakita ko siyang lumuhod na may dalang medical kit. Wala naman akong sugat. Bakit mo dinala ang medical kit? Hindi sumagot si Sofia de la Cruz. Itinuro lang niya ng marahan ang aking bukong-bukong. Dito, sumunod ang aking paningin sa tinuro niya. Saka ko lang napansin na may maliit na gasgas sa aking sakong. Dulot ng bubog na salamin. Kumuha si Sofia de la Cruz ng cotton swab at binasa ito ng alcohol. Baka masaktan ng kaunti. Karaniwan, hindi ko pinapansin ang ganitong maliliit na sugat. Kaya't nang makita ko kung gaano ito kaimportante para kay Sofia de la Cruz, nahiya rin ako ng bahagya. Kahit hindi gamutin, okay lang ang maliliit na sugat. Huwag kang masyadong mag-alala. Sa kabila ng aking sinabi. Nang dumikit ang alkohol sa sugat, bigla akong napasinghap. Matapos magdisimpekta, kumuha si Sofia de la Cruz ng band-aid at tinakpan ang sugat. Papapadalhan kita ng mga bagay na hindi nababasa. Sa susunod na 2 araw, tandaan mong dalhin ito kapag naliligo. Mag-ingat ka. Huwag hayaang pumasok ang tubig sa sugat. Kung lalabas ka, magsuot ng tsinelas. Mula pagkabata, lumaki akong malayo sa pamilya, kasama ang aking tiyahin. Pagbalik sa bansa, 4 na taon sa kolehiyo. 6 na taong relasyon. Lagi akong nag-iisa sa ibang lugar. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang taong gagawa ng ganito kalaking hakbang. Para lang sa maliit kong sugat. Sa gitna ng aking pagtataka, gusto ko ring pawiin ang tensyon. Kaya't nagbiro ako ng bahagya. Hindi na kailangan ng ganoon karaming abala. Baka dumating pa ang mga padala mo. At gumaling na ang sugat ko. Tiningnan ako ni Sofia de la Cruz. Nanlalim ang kanyang mga mata. May seryosong ekspresyon na hindi ko pa nakikita noon. Ang dahilan kung bakit ka nasaktan ngayon ay dahil din sa aking kapabayaan. Hindi ko maikakaila ang aking pagkukulang. Ang anumang sugat ay talagang masakit. Ayaw kong matapos ang malaking takot na naranasan mo. At manatili pang hindi komportable ang iyong katawan. Kaya medyo naging makulit ako. Subalit walang masama kung mag-ingat ng kaunti. Makinig ka na lang sa akin sa pagkakataong ito. Hindi ko alam kung dahil sa sobrang tapat ng kanyang tono o dahil sa panandaliang pagsisisi na kumislap sa kanyang mga mata. Ang aking puso ay may bahagyang naantig at patuloy na kumakaba. Hindi ko kayang direktang tumingin sa kanyang mga mata. Ibinaba ko ang aking paningin at bahagyang tumango. Matapos umalis si Sofia de la Cruz na may dalang kahon ng gamot. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Tangyan. Hoy, ganyan ka ba talaga kawalang puso? Si Liana ay malubhang nasugatan para iligtas ka. Hindi ka man lang ba titingin sa kanya? Sa kanyang walang dahilan na paratang na aking narinig. Ayaw ko ring mapilitang mapahiran ng ganitong maruming tubig. Mapait akong natawa.
Kung hindi lang siya tuloy-tuloy na kumapit sa akin at hindi binitawan. Hindi sana tumama sa aking ulo ang chandelier. Ang kanyang pagkakasugat ay sarili niyang gawa. Paano nito masisisi sa akin? Kahit ano pa man ang nangyari. Sa sandaling iyon ng panganib, itinulak ka pa rin niya palayo. Wala ka na bang natitirang kahit kaunting pagmamahal sa nakaraan? Hangaan ko na lang ang kanyang kakayahang maging walang hiya. At baliktarin ang tama at mali. Tamad na akong makipag-usap pa sa kanya ng walang kabuluhan. Pinunit ko ang band-aid sa aking binti. At nagsinungaling na lamang. Gusto ko sanang puntahan at tingnan. Ngunit nasugatan din ang aking binti. Kaya hindi ako makalabas ngayon. Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan sa telepono. Siya ay naglinis ng kanyang lalamunan. At pinahina ang kanyang tono. Kung hindi ka makarating, ayos lang. Ngunit ang utang na loob ay kailangan pa ring bayaran. Ganito na lang. Narinig ko na 1 buwan mula ngayon. Ay ang launching banquet ng proyektong yun daw. Ipakuha mo sa iyong sekretarya ang ilang imbitasyon. At ituturing na nating bayad na ang lahat. Ganito pala ang kanyang plano. Hindi ko napigilan ang mapang-asar na tumawa ng 2 beses. Agad kong sinagot, pagkatapos ng tawag. Sumunod si Sofia de la Cruz sa akin. Noong una, sinasabihan ko siyang gawin ang kanyang sariling gawain. Pero paulit-ulit niyang ginamit ang dahilan na bakasyon sa kasal para tumanggi. Unti-unti, naisip ko na, kapag nasa tabi ko si Sofia de la Cruz, kahit anong problema sa trabaho ang dumating, lagi siyang may tamang payo. Nasanay na ako sa kanyang presensya. Sa araw-araw na pagsasama, mabilis kaming naging magkakilala. Sa hating gabi, kailangan kong mag-overtime. Kukuha si Sofia de la Cruz ng laptop. At sasamahan ako. Tahimik na ginagawa ang sarili niyang bagay. Minsan, kung kailangan niyang lumabas, agad siyang nag-uulat sa akin. Kapag nagpapahinga, sasama pa siya sa akin para mag-date o mamasyal. Pero marami akong nakita na mga kakaiba at masasayang lugar at maliliit na bagay. Makalipas ang kalahating buwan noong bagong taon, nagkasundo ang aming 2 pamilya na magsama-sama para sa pagdiriwang ng bisperas ng bagong taon. 2 malalaking pamilya, mahigit 10 tao. Umupo kaming magkakasama, masayang nag-uusap. Sa bawat salita, laging umiikot sa bagong kasal na mag-asawa. Si Inang Santos ay may masayang mukha. Habang nakatingin sa akin at kay Sofia de la Cruz na nakaupo sa tabi, na puno ng damdamin, si Marco Santos na matigas ang ulo, katulad ng kanyang ama. Pagkatapos ng graduation, sinabi kong bumalik siya sa Manila. Ayaw niya talaga. Gusto niyang mag-isa sa labas na magsumikap. Wala akong magawa sa kanya. Oh, Sofia, kung may mali siyang nagawa, sana ay maging mapagpasensya ka. Ang aking ina sa harap ng maraming tao ay nagrereklamo tungkol sa akin. Medyo nasaktan ako. Magtatanggol sana ako ng kaunti. Si Sofia de la Cruz ay nagbigay sa akin ng bagong balat na kahel. Umiti at nagsalita. Nanay, masyado kayong nagpapabigat. Hindi matigas ang ulo ni Marco Santos. Sa tingin ko, siya ay napaka-independyente. At may sarili siyang opinyon. Sa hinaharap kasama niya si Tia. Tiyak na kaya niyang pasanin ang mabigat na responsibilidad ng pamilya Santos. Sa oras na yon, kailangan ko pang marami pang matutunan mula sa kanya. Hindi dapat ako maging pabigat sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, sumunod na rin ang pamilya de la Cruz sa pagpuri. Napapangiti ng malaki si Inang Santos dahil sa mga papuri. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Hanggat magkasundo kayong dalawa, masaya na kami bilang mga nakatatanda. Kung magkakaroon kayo ng anak ng maaga, mas magiging masaya pa kami. Nang marinig ito ng ilang nakatatanda, sumali rin sila sa pagbibiro. Namula ng husto ang aking mga pisngi. Napansin ni Sofia de la Cruz ang pagbabago ng aking ekspresyon. Mabilis siyang nakahanap ng dahilan at hinila ako papunta sa hardin. Sa pamamagitan ng malamig na hangin ng taglamig, dahan-dahang bumalik sa normal ang kulay ng aking mukha. Isang maliit na ngiti ang sumagi sa labi ni Sofia de la Cruz. Kusang iniba niya ang usapan. Bukas, sa bangketeng iyon, pupunta ka rin ba? Pupunta ako. Ang imbitasyon ni Liana Garcia ay galing sa aking kamay. Kailangan ko siyang bantayan. At tingnan kung ano talaga ang kanyang plano. Mayroon pa bang sobrang imbitasyon? Bigyan mo rin ako ng isa. Alam niya na nagbibiro lang ako. Mabilis siyang kumurap ng ilang beses bilang sagot. Siyempre hindi dahil interesado ako sa proyektong ito. Dahil sa mga pista at walang magawa. Gusto kitang samahan sa paglilibot. Naintindihan ko at tumango. Naalala ko na isang imbitasyon na lang ang natitira sa akin. Kaya hinila ko siya pababa para hanapin si Tia. Ang bangkete ng proyekto ay gaganapin sa pinakamalaking hotel sa hilaga ng Beijing. Alas 7 ng gabi. Dahan-dahang umakyat sa entablado ang project manager. Ipinahayag na opisyal nang nagsimula ang bangkete. Naipit sa trapiko ang sasakyan ng pamilya Santos. Naantala sila ng kalahating oras bago dumating. Nang itulak nila ang pinto,
Si Tia ay sinalubong ng mga naghihintay sa pintuan. Pinalibutan siya ng mga taong may interes na mabilis na kumilos. Nakakita ng napakaraming tao. Ayoko ring makisawsaw sa gulo na ito. Hinila si Sofia de la Cruz para umiwas sa mga tao at pumasok. Ang dalawang tao ay hindi naman dumating para sa hitsura. Kaya naglakad ng maluwag. Naglibot ng payapa sa bulwagan. Tumitikim ng masasarap na pagkain at red wine. Si Liana Garcia na nakatayo sa ikalawang palapag ay may dalang isang baso ng champagne. Nakasandal sa rehas. Isang sulyap ay nakita na. Ay nag-uusap ng malapit at matalik kasama si Sofia de la Cruz. Sa loob ng isang buwan na ito, marami siyang naisip. Siya ay nawalan na ng pag-asa sa akin. Ako ay isang Santos pamilya. At ang napangasawa ay si Sofia de la Cruz. Alinman sa dalawang pamilya, ay hindi niya kayang galitin. Kaya siya ay palaging nagpapayo. Nabitawan ang nakaraan at harapin ang katotohanan. Ngunit gaano man katagal ang paghahanda ng isip. Nang makita kaming dalawa sa kanyang harapan, nagpapakita ng ganoong pagkakalapit. Sa kanyang puso ay mayroon pa ring galit na hindi mapawi. Agad na dumilim ang kanyang mukha. Si Carlo Reyes sa tabi ay sumunod sa kanyang tingin. Nang makita ako, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Hinila si Xia Jiajia pababa ng hagdan. Nang makita ito ni Tangyan, hinila rin si Liana Garcia at sumunod. Ang apat na tao ay dumaan sa mga tao at lumapit sa akin. Mystery, matagal na hindi nagkita. Nabalitaan ko na ikaw ay ikakasal kamakailan. Maligayang bagong kasal. Maraming salamat. Nang lumabas ang dalawang salitang ito, ang eksena ay naging malamig muli. Hindi na makapagsalita si Xia Jiajia. Kaya binigyan si Carlo Reyes ng sulyap na pahiwatig. Agad na lumapit si Carlo Reyes at kumaway sa akin. Kuya Marco Santos, naalala mo pa ba ako? Nagkita tayo 2 buwan at kalahati ang nakalipas. Ginoong Reyes, matagal na hindi nagkita. Nang marinig ang aking boses, sakalang itinaas ni Liana Garcia ang kanyang ulo. Eksaktong nakita ang malamig kong titig na dumaan. Marco Santos, matagal na hindi nagkita. Nabalitaan ko na nasugatan ka noong araw na yon. Ayos ka na ba ngayon? Sa tulong mo, maganda ang paggaling. Ang tono kong may lalim. Si Liana Garcia ay nakaramdam ng kaba. Lumitaw ang pagkakasala sa kanyang mukha. Hindi niya napigilan ang sarili at gustong magpaliwanag. Bago pa man lumabas ang mga salita, ay naputol ni Sofia de la Cruz Chu. Kasama ko si Marco Santos para samahan ang tiya sa handaan. Hindi inaasahan na makikita rin namin si Jia Jia dito. Panahon ng bagong taon. Kayo'y naglakbay mula malayo papuntang Manila. May mahalaga ba kayong gagawin? Nang marinig ito, si Tangyan ay mabilis na hinawakan ang kamay ni Jia Jia. Siya ang humawak ng pagkakataon. Kami ring ilang pamilya ay may interes sa proyektong yun daw. Medyo may interest. Kaya naisip naming dumalaw. Nabalitaan ko na ang tiya ni Marco Santos. Ang siyang namamahala sa proyektong ito. Hindi ko alam kung ikaw, Yuchu. Maari mo bang tingnan ang aming dating samahan at tulungan kaming magpakilala? Hindi agad sumagot si Sofia de la Cruz Chu. Sa halip tumingin siya sa akin. Parang humihingi ng aking opinyon. Matapos ang palitan ng tingin ng dalawa. Gusto ko sanang tumulong. Pero nakikita naman nyo, ang tiya ko ay abala ngayon at hindi makalayo. Marahil ay hindi maginhawa. Nagkatinginan ang tatlo. Ang mga salita ni Marco Santos ay tila pagtanggi. Ayaw rin namang masaktan ang loob. Nagpalitan lamang ng ilang salita at nagpaalam. Tanging si Liana Garcia ang naiwan, nakatitig sa akin. Parang may sasabihin pero hindi magawa. Ayaw ko siyang pansinin. Hinila ko si Sofia de la Cruz Chu at umalis. Ngunit siya ay para naulilang kaluluwa. Sumunod sa likod ng dalawa. Mula sa bulwagan patungo sa ikalawang palapag. Sumunod din hanggang sa hardin. Nang makitang walang tao. Senyorita Garcia, lagi kayong sumusunod sa akin at sa aking asawa. May gusto ba kayong sabihin? Saka lang napagtanto ni Liana Garcia na hindi angkop ang kanyang ginawa. Agad na humingi ng tawad. Pasensya na, sobra lang ang inom ko. Medyo nalito lang ako. Hindi marunong makilala ang daan. Marinig ang mahinang dahilang ito. Tumawa ng ilang beses si Sofia de la Cruz. Ngunit ang tono ay napakalamig. Ang pansamantalang kalituhan ay pwedeng patawarin. Ngunit huwag hayaang maging permanente ito. Si Marco Santos ay nanghihinayang sa nakaraan. Wala akong koneksyon sa pamilya Garcia. Walang saysay ang lumang relasyon. Ang bawat salita ay may babala. Dahil dito, biglang bumagsak ang loob ni Liana Garcia. Alam niya na sa kakayahan ng pamilyang De La Cruz. Kung magsasalita lang si Sofia de la Cruz ng kaunti, ang pamilyang Garcia ay maaaring isang araw mawala na lang sa mundo. Hindi na nga si Liana Garcia na ipusta ang kanyang pamilya at makipag-agawan sa kanya. Kaya napilitan siyang lunukin ang kanyang galit. Bumalik siya sa bulwagan. Yi Santos, ang iyong pamangkin ay may pagkakaibigan din sa amin. Kung hindi mo titignan ang mukha ng monghe, tingnan mo ang mukha ng Buddha. Hindi ba pwedeng inumin mo ang aming iniaalok na alak na ito? Bagamat hindi alam kung ano ang nangyari sa loob. Ngunit narinig ang pangungusap na ito. Napagtanto niya na may mali na. Dali-dali siyang pumasok. Kakalampas lang niya sa daloy ng tao patungo sa gitnang bulwagan.
Bago pa man niya masabi ang paumanhin Santos nakita niya ang kanyang tiya. Kumuha ng telepono at tinawag ang mga gwardya. Sa isang iglap, tumahimik ang buong lugar. Ang iba pang mga panauhin ay sabay-sabay na tumingin. Sa 4 na taong namumutla ang mukha. Ngayon ay ang salusalo para sa paglulunsad ng Cloud Path. Hindi ito isang paraan para makalapit ng patagilid. Makinig po ng mabuti. Sa press conference na magsisimula mamaya, huwag tularan ang mga ito na gumamit ng maling paraan. Kung hindi, mapapaalis kayo sa handaan. Huwag ninyong sabihin hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon. 10 mga gwardya. Habang pinalabas nila ang 4 na tao, ako ay kasama ko si Sofia de la Cruz na pabalik. Ang mag-asawa ay tumigil sa pintuan at tumingin ng matagal. Pagkatapos ay nagkatinginan sila. Parehong may ngiti sa kanilang mga mata. Mula sa bulwagan, narinig ang boses ng host. Tila magsisimula na ang pulong ng proyekto. Pinaalis ang mga nag-udyok ng gulo. Ayaw ko ring manatili rito. Hinila siya at sinabing uwi na. Si Sofia de la Cruz ay sumusunod sa lahat ng gusto ko. Pagkatapos magpadala ng mensahe sa tiyahin, umalis na sakay ng kotse. Ilang araw na nakatira ang mag-asawa sa lumang bahay. Ang mga katulong ay umuwi na para magdiwang ng pista. Walang laman ang bahay. Nakadikit sa sopa, nanood ng isang pelikula ang dalawa. Malapit na sa hating gabi. Bigla akong nagutom ng tangyuan para sa pista. Gabi na naman. Sarado na ang mga kalapit na tindahan at delivery. Tiningnan ko ang salitang hindi may de-deliver sa telepono. Mabigat ang aking buntong hininga. Nakita ang malungkot kong mukha. Ngumiti ng malumanay si Sofia de la Cruz. Pumasok sa kusina. Inilabas ang isang bag ng glutinous rice flour mula sa aparador. Nakita ko ang kanyang galaw. Lumapit ako ng may pagtataka. Puno ng sorpresa ang aking mga mata. Marunong ka pala gumawa ng tangyuan. Tiningnan ako ni Sofia de la Cruz na naglalaro ng harina. Alam niyang gusto ko ring subukan. Kaya kumuha siya ng 2 apron. Isinuot sa akin ng isa. Hanap tayo ng tutorial at matuto, dapat simple lang Tila may katwiran siya. Agad kong binuksan ang telepono. Higit 1 oras kaming sumunod sa tutorial. Bahagya naming nahugis ang ilang tangyuan na iba-iba ang laki. At iba-iba ang hugis. Nang kumulo na ang tubig, gusto ko nang ilagay ang tangyuan. Natakot si Sofia de la Cruz na baka masunog ako. Agad niyang kinuha ang plato. Pinaalis ako para kumuha ng 2 mangkok. Walang fermented rice sa bahay. Kaya naglagay siya ng brown sugar para sa lasa. Nang mailabas na ang 2 mangkok ng tangyuan. Lagpas na ng 12:00. Gamit ang kutsara. Sinubo ko ang pinakamalaking tangyuan sa mangkok. Hinangon niya ang pinakamalaking bola ng tangyuan mula sa mangkok. Ipinakita ito kay Sofia de la Cruz ng may pagmamalaki. Ang pinakamalaki ay nasa akin. Mukhang magkakaroon ako ng swerte ngayong taon. Si Sofia de la Cruz ay nakatingin sa akin na may ngiti sa mukha. Kinagat ko ito. Ang pagmamalaki sa mukha. Nanigas ng ilang segundo bago bumalik sa normal. Hindi ba masarap? Umikot-ikot ang aking mga mata ng ilang beses. Nagmamadaling tumango. At saka iniharap ang kutsara sa kanya. Napakasarap kapag inuudyo. Gusto mo bang subukan? Isang sulyap lang ni Sofia de la Cruz. Alam na niya kung ano ang ginagawa kong pagmamasahe. Mga bolang kanin na kasing laki ng plum. Hindi luto. Ngunit hindi siya nagdalawang isip kahit 1 segundo. Ibaba ang ulo at kainin ang natitira. Kalahating bola ng tangyuan. Nung nakita kong nahulog na siya sa bitad, hirap nang pigilan ang ngiti ng tagumpay ko. Itinaas ko ang kamay at tinakpan ang mukha. Masarap ba? Pero nagulat ang mukha niya. Itinaas ang hinlalaki. Masarap. Matamis at malambot, bagay na bagay sa aking panlasa. Noong sabihin niya ito, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi ko matiyak kung totoo o hindi ang kanyang sinabi. Ngunit naniniwala pa rin ako sa aking panlasa. Diretso kong ibinaba ang kutsara. Itinaas ko ang kanyang baba gamit ang isang kamay. Gusto kong buksan ang kanyang bibig para tingnan. Si Sofia de la Cruz ay direktang nilunok ang nasa kanyang bibig. Nilunok ito pababa. Nang pilit kong binuksan ang kanyang bibig pagkatapos ng maraming pagsisikap, wala akong nakita. Agad na lumitaw ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Malinaw na hilaw ito. Niloloko mo lang ako, di ba? Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, nagpagulong-gulong sila mula sa sopa. Sabay silang nahulog sa alpombra. Nagtinginan kami sa isa't isa. Ang aming mga hininga ay nagtagpo sa napakalapit na distansya. Sa sala, tanging ang tunog ng katapusan ng pelikula ang natitira. At ang mga kalat-kalat na pagsabog ng paputok sa labas ng bintana. Ako ang unang nakapagreaksyon. Nagmamadali siyang sumubok na tumayo mula sa alpombra. Ngunit marahang hinawakan ni Sofia de la Cruz ang kanyang pulso. Ang kanyang mga daliri ay malambot at mainit. Tulad ng kanyang pagkatao. Laging kalmado ngunit hindi sinasadya. Tumatama sa pinakamalambot na bahagi ng aking puso. Si Marco Santos ang unang nagsalita. Mahina ang boses ngunit malinaw ang bawat salita. Ang bola-bola ay hilaw. Hindi kita niloko. Natigilan ako. At hindi napigilang tumawa. Bumagsak muli sa alpombra. Sa ganitong distansya. Tinitigan ko siya ng buong husay sa mga mata.
Nakita ko na siya sa kasalan. Mahinahon na humaharap sa mga hindi inaasahang pangyayari. Nakita ko na siya sa opisina. Maayos at malinaw na humaharap sa mga dokumento. Nakita kong siya'y nag-aalala. Sa kahit maliit na sugat. Ngunit hindi ko pa nakita ang ganito. Ang hindi matatagong lambing sa kanyang mga mata. Bakit mo pa ito kinakain? Dahil galing ito sa'yo. Tapat na sinabi ni Sofia de la Cruz. Inangat ang kamay at marahang hinawakan ang aking mukha. Totoo, gusto kita. Alam mo naman. Simula pa noong maraming taon na ang nakaraan. Biglang natigil ang aking kilos. Ang ngiti sa aking mga mata ay hindi pa nawawala. Ngunit puno na ng pagkakamali. Akala ko ang kasal na ito ay nagsimula sa pagsasaayos ng pamilya. Sa pagiging bagay ayon sa antas at estado. Hindi ko kailanman inisip na sa likod ng tila bigla ang pag-iisang dibdib na ito ay may nakatagong lihim na mahigit halos 10 taon nang itinatago sa puso. Tinignan ni Sofia de la Cruz ang aking gulat na mukha at hindi napigilang ngumiti. Ang mga lihim na itinago niya sa kanyang puso sa loob ng maraming taon ay isa-isang sinabi ng mahina sa taong naghintay sa kanya sa loob ng maraming taon. Noong ako'y 18, ang iyong tiya ay umuwi ng bansa upang ikasal. Sumama ako sa aking pamilya upang dumalo sa handaan. Noong araw na iyon, ang buong lugar ay puno ng mga masasayang pagbati at mga salitang palitan. Ang mga tao sa lipunan ng Manila, lahat ay nakapalibot sa Pamilya Santos. Ikaw lang, payapang nakaupo sa sulok ng banquet hall. Tinutulungan ang iyong tiyahin na ayusin ang piano na gagamitin sa entablado. Nang dumampi ang iyong mga daliri sa kwerdas, nakayuko ang iyong mga mata. Kahit ang sikat ng araw na pumapasok mula sa bintana ay may pagtatangi. Dahan-dahang dumadapo sa iyong mukha. Noong panahong iyon, naisip ko na, paano nagkaroon ng ganitong uri ng tao? Malinis at matigas ang ulo. Sa kanyang pagkatao ay dala ang kahinahunan na hindi ginagambala ng mundo. Mula sa araw na iyon, tahimik kitang sinusundan at pinagmamasdan. Alam kong tinalikuran mo ang masaganang buhay sa Manila at piniling manatili sa yunda para mag-aral. Alam kong sa malaking seremonya ng pagtanggap sa mga bagong estudyante, tumugtog ng piano, minamahal ng maraming tao. Alam na nagkaroon ka ng isang napakatagal na pag-ibigan. Ibinigay mo ang lahat ng iyong lambing at pasensya. Lahat ay ibinigay ng buo sa iba. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Ngunit may tagong. Isang pait na hindi madaling mapansin. Tanging malayo akong nakatingin. Hindi nangahas lumapit. At hindi rin makalapit. Tanging ang iyong mga hindi sinasadyang na-i-post sa social media na mga gusto ay naalala ko. Ang mga binabanggit ng iba tungkol sa iyo. Mga pira-pirasong salita ay itinatago sa puso. Pinanood kang umibig sa iba sa loob ng 7 taon. At naghintay din ako sa iyo ng 7 taon. Kaya noong dumating si tita sa akin, upang banggitin ang kasunduan sa kasal, hindi man lang ako isang segundo. Nag-atubili at pumayag. Ang gusto kong pakasalan ay hindi kailanman ang tagapagmana ng Lynchy Group. Hindi kailanman naging isang kasosyong pangnegosyo na magkatugma ang antas. Mula simula hanggang wakas. Ikaw lang si Linchuan. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Sumalubong sa nanginginig kong mga mata. Ang lambing sa kanyang mga mata ay sobrang halos umapaw na. Naghintay ako ng halos 10 taon. Sa wakas ay dumating ang pagkakataon na tumayo sa tabi mo ng lantaran. At alagaan ka ng mabuti. Biglang nagulo ang pintig ng puso ko. Napainit ang aking mga mata nang hindi mawari. Noong nasa 7 taong pag-ibig ako. Ang laging nagbibigay. Ang taong laging binabaliwala. Akala ko ang aking tapat na puso ay nakatakdang dayain. Ngunit hindi ko inakala. Sa mga lugar na hindi ko nakikita, may isang tao pala na napapansin ang lahat ng tungkol sa akin at itinatago sa puso. Tahimik na umibig sa akin sa loob ng halos 10 taon. Ang mga aksidenteng inakala ko na nagkataon. Ngayon ay may sagot na. Alam niya na hindi ako kumakain ng mga pagkain dagat. Alam niya na kailangan ko ng mainit na tubig na may pulot tuwing nagpupuyat. Alam niya na sa labas ako'y tila banayad. Ngunit may nakatagong pagmamatigas at pagkasensitibo. Alam niya na sinasabi kong wala akong pakialam. Ngunit sa loob-loob ay mas gusto ko kaysa kaninuman. Isang matatag na pagtatangi. Hindi siya natural na maasikaso. Siya ang nagtala ng lahat ng bagay tungkol sa akin. At naalala sa loob ng maraming taon. Iniabot ko ang aking kamay ng maingat. At niyakap siya sa aking mga bisig. Mahigpit ang yapos na parang natakot. Na ito'y isa lamang panaginip. Inilapag ko ang aking baba sa kanyang tuktok ng ulo. Ang tinig ay may bahid ng isang halos hindi mahahalatang paghikbi. YouTube paumanhin. Huli na akong dumating. Dahil sa maling tao. Nasayang ko ang 7 taon. Nakaligtaan ko ang kanyang halos 10 taong paghihintay. Mabuti na lang at nakatalikod ako sa tamang panahon. Mabuti na lang at naroon pa rin siya at naghihintay sa akin. Hindi pa huli. Hinawakan ni Sofia de la Cruz Chu ang kanyang kamay at niyakap ako pabalik. Inilubog ang kanyang mukha sa aking dibdib. Naririnig ang malakas na tibok ng aking puso. Ngumiti na ang mga mata at kilay ay nakaarko. Basta ikaw ang huli. Kahit gaano katagal, hindi pa huli.
Ang mga paputok sa labas ng bintana. Sa sandaling ito ay sumambulat ng malakas. Ang mga kumikislap na liwanag sa kalangitan ay sumasalamin sa salamin ng bintana. At sumasalamin din sa mga mata ng dalawang nagkatinginang ngumingiti. Noong gabing iyon, hindi na namin binanggit ang anumang kasunduang pangnegosyo. Hindi na namin sinabi ang anumang pagpapanggap. Nakaupo lang kami sa sopa. At natapos namin kainin ang kalahating lutong pulang asukal na tikoy. At naikwento rin namin ang mga taong nagdaang hindi namin magkasama. Sa unang pagkakataon, nalaman ko na ang mahalin ng matatag at alalahanin sa puso sa loob ng maraming taon ay ganito pala kainit na pakiramdam. Ang mga sumunod na pangyayari ay natural na naganap.